Si Richard Mendoza ay may isang layunin para sa kanyang marangyang kasal, ang ipahiya ng publiko ang kanyang dating kasintahan. Inisip niyang nakatayo ito sa ilalim ng spotlight, mukhang wasak at nawala ng pag-asa. Kumakanta para lang kumita ng kaunting pera habang masaya siyang nagdiriwang kasama ang kanyang bagong asawa. Gusto niyang ipakita sa lahat na umangat siya habang siya naman ay lumubog sa kahihiyan. Pero noong nagsimulang kumanta si Teresa Flores, biglang nagbago ang lahat. Ibinunyag ng kanyang boses ang mga katotohanang nagpaguho sa ilusyon ng perpektong araw ng kasal ni Richard. At iyon ay simula pa lamang. Hi mga kaibigan, maligayang pagdating sa kwento natin ngayong araw. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. At pakisabi rin sa comments, saan kayo nanonood? New York, London, o baka nasa South Africa o Jamaica? Gusto naming malaman. Nagsisimula ang ating kwento sa isang mataong lungsod, punong-puno ng mga matatayog na gusali at mamahaling sasakyan. Sa gitna nito, nakatira ang isang lalaking nagngangalang Richard Mendoza, isang matagumpay na negosyante sa kanyang maagang 33. Kilala siya ng lahat bilang batang tycoon sa likod ng Mendoza Industries, isang malaking kumpanyang software. Palagi siyang naka-designer suit na mas mahal pa sa buwan ng sahod ng iba. Ang minamaneho niyang kulay pilak na Mercedes ay kumikislap na parang hiyas. Palagi siyang taas noo, parang hindi sapat ang mga tao sa paligid niya. Hindi maikakailang gwapo si Richard. Matulis ang panga, ayos ang buhok, at may mapang-akit ng ngiti. Ngunit malamig ang kanyang kaguwapuhan, tila isang magandang rebultong yari sa yelo. Lahat ng kanyang ginagawa ay para sa itsura. Nabubuhay siya para humanga ang iba at mainggit. Mayroon siyang marangyang penthouse sa ika-20 palapag, tanaw ang buong lungsod. Mamahalin ang mga painting sa kanyang pader. Puno ng mamahaling sapatos ang kanyang aparador. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may kulang sa loob ni Richard. Isang bagay na itinapon na lamang niya isang taon na ang nakalipas. Ang bagay na iyon, o mas tamang sabihing tao, ay si Teresa Flores. Si Teresa ay kabaligtaran ni Richard. Kung malamig ang puso niya, si Teresa ay puno ng init. Kung mayabang si Richard, si Teresa ay mapagpakumbaba. Habang hinahabol ni Richard ang yaman at reputasyon, pinahahalagahan naman ni Teresa ang katapatan at malasakit. Isa siyang mga awit na kayang paiyakin ang sino mang makinig. Hindi dahil perpekto ang kanyang boses tulad ng mga sikat sa radyo, kundi dahil may damdaming tagos sa puso ang bawat kanta. Mararamdaman mo ang kanyang tuwa, lungkot, mga pangarap at sakit, tila kaluluwa niya ang kumakanta. 28 taong gulang si Teresa, may maamong mga mata at mapagkumbabang ngiti. Wala siyang yaman. Simple lang ang pananamit at hindi siya nagdadala ng mamahaling bag. Nakatira siya sa maliit na apartment sa isang tahimik na barangay kung saan naglalaro ang mga bata sa kalsada at nagkakamustahan ang mga kapitbahay. Lumaman ang kanyang muebles, maayos at malinis ito. Kaunti lang ang dekorasyon sa kanyang bahay, karamihan ay mga lumang larawan ng pamilya. Ngunit mas masarap sa pakiramdam ang kanyang tahanan kaysa sa malamig na marangyang unit ni Richard. Nang gabing yon, habang humahampas ang malamig na simoy ng Oktubre, nakaupo si Teresa sa kanyang lumang sofa, hawak ang kanyang lumalaking tiyan. 6 na buwan na siyang buntis at ramdam niya ang banayad na paggalaw ng sanggol. Tuwing kikilos ito, ngumingiti siya't bulong ng mga pangako. Magiging maayos ang lahat, wika niya sa tiyan. Pangako anak, aalagaan kita. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, may takot na nagkukubli. Paubos na ang kanyang pera, ang mga maliit na raket sa pagkanta, sa mga kaarawan o kainan, ay kulang para sa pang-araw-araw. 2 linggo na siyang hindi nakakabayad ng kuryente. Ang laman ng ref ay ilang itlog, ilang pirasong tinapay at halos ubos na gatas, at malapit na siyang manganak.
Kailangan ng sanggol ng lahat, diaper, damit, kuna at higit pa. Pinilit niyang huwag alalahanin si Richard, ang lalaking iniwan siya noong malaman niyang siya'y buntis. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang malamig nitong tingin at ang masakit na salitang, "Hindi ka nakabilang sa mundo ko." May biglang kumatok. "Ako to," sigaw ng masayahing boses mula sa labas. Ngumiti si Teresa, si Rosemary, ang matalik niyang kaibigan mula high school. Bitbit ni Rosemary ang dalawang supot ng grocery at ang kanyang palaging masayahing mukha. Nagtratrabaho siya sa bookstore sa lungsod. Kahit hindi rin kalakihan ng kita, palagi siyang may paraan para tumulong kay Teresa. "Hindi mo na kailangan mag-abala," sabi ni Teresa, puno ng pasasalamat. "Uy, kumakain ka para sa dalawa, di ba?" Sagot ni Rosemary. "Ano pa silbi ng best friend kung di para siguraduhing busog ang nanay at ang future godchild ko?" Isa-isang inilabas ni Rosemary ang mga prutas, gulay, manok at bigas. Napaluha si Teresa. "Hindi ko alam anong gagawin ko kung wala ka," bulong niya. Marahang niyakap siya ni Rosemary, ingat na ingat sa kanyang tiyan. "Hindi mo kailangang malaman, magkasama tayo sa laban na ito, di ba?" 2 araw ang lumipas. Habang naghuhugas ng pinggan si Teresa, tumunog ang telepono. Pinunasan niya ang kanyang kamay at sinagot. "Hello? Si Teresa Flores po ba ito, ang mga awit?" Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, propesyonal at seryoso. "Opo, ako po si Teresa," sagot niya. "Magaling, ako si Angela Ramos," tugon ng babae sa kabilang linya, magalang at propesyonal ang tono. "Ako ay isang event planner para sa mga high-end na kasal at malalaking corporate events. Narinig ko ang tungkol sa iyong kahangahangang boses at gusto kitang alukin ng trabaho." Mabilis ang tibok ng puso ni Teresa. Ang pagkanta sa mga marangyang kasal ay nangangahulugang malaking kita. "Nakikinig ako," tugon niya, may halong pag-iingat, ngunit puno ng pag-asa. "Kasalukuyan akong nag-o-organisa ng isang luxury wedding sa susunod na buwan sa Grand Pearl Hotel," patuloy ni Angela. "Malaking okasyon ito, 300 bisita, full live orchestra at isang celebrity chef. Ang magkasintahan ay naghahanap ng soloist na kakanta sa seremonya at sa resepsyon. Ang bayad ay $3,000 para sa gabi." Halos mabitawan ni Teresa ang telepono. $3,000. Mas malaki pa ito kaysa sa kinita niya sa nakaraang 6 na buwan. Sa halagang iyon, makakabayad siya ng mga utang, mabibili ang lahat ng kailangan ng kanyang sanggol, at magkakaroon pa ng natitira para sa emergency. "Napaka-generous naman po nito," nanginginig ang boses ni Teresa sa bagong pag-asang naramdaman. "Interesado po ako." "Magaling," sabi ni Angela. "I-email ko ang lahat ng detalye, lokasyon, dress code, listahan ng mga kanta at schedule." Ang kasal ay sa Nobyembre 15. Ayos ba ang petsang yon? "Oo, walang problema." Nag-usap pa sila ng ilang minuto ukol sa mga detalye bago tinapos ang tawag. Bagsak sa sofa si Teresa pagkatapos ng tawag. Hindi siya makapaniwala. Ito ang himala na matagal na niyang hinihintay. Isang biyaya sa gitna ng napakaraming pagsubok. Pagkalipas ng 30 minuto, tumunog ang kanyang email inbox. Dumating na ang mensahe. Dali-dali niyang binuksan ang kanyang luma at mabagal na laptop, sabik at puno ng pag-asa. Ngunit huminto ang kanyang mundo, kasunduan sa pagganap sa kasal. Event, ang kasal ni Ginoong Richard Mendoza at binibining Gabriela Bautista. Petsa, Nobyembre 15. Lugar, Grand Pearl Hotel, Crystal Ballroom. Nanigas ang mga kamay ni Teresa sa ibabaw ng keyboard. Tinitigan niya ang screen, ang kanyang mga mata nakatutok sa mga pangalan. Binasa niyang muli at muli at muli. Richard Mendoza, Richard, ang lalaking iniwan siya nang sabihin niyang siya ay buntis.
Ang lalaking durog ang kanyang puso at ngayon hindi ka panipaniwala, siya ang inupahang kumanta sa kasal nito. Mabilis na isinara ni Teresa ang laptop at napabalikwas mula sa sofa na parang napaso. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib, nanginginig ang kanyang mga kamay, mababaw at hirap ang kanyang paghinga. Hindi pwede ito, bulong niya habang naglalakad paikot sa maliit niyang sala. Hindi ito totoo, hindi ito nangyayari. Muling binuksan ni Teresa ang laptop, umaasang may mali lang siyang nabasa. Ngunit naroon nga, napakalinaw, Richard Mendoza, Gabriela Bautista. Gabriela, pamilyar ang pangalang iyon. Siyempre, si Gabriela Bautista, anak ng isang kilalang negosyante mula sa pamilyang mayaman sa loob ng maraming henerasyon. Siya ang uri ng babaeng sinasabi ni Richard noon na babagay sa kanyang mundo. Nang hina si Teresa, tumakbo siya sa banyo at binuhusan ng malamig na tubig ang mukha. Pagsilip niya sa salamin, ang babaeng bumungad ay pagod at balisa. Namumugto ang mga mata, namamaga ang mukha sa dami ng iyak at pag-aalala. Ang dating inayos na buhok ay simpleng nakapusod. Ikakasal na siya, bulong niya sa kanyang refleksyon. At gusto niyang ako ang kumanta sa kasal niya. Ngunit pumasok sa isip niya ang isa pang posibilidad. Alam kaya ni Richard na siya ang inupahan? Baka naman nagkataon lang ito. Marahil nakita lang ni Angela ang pangalan niya online at hindi alam ang nakaraan nila. O baka naman alam ni Richard, baka siya mismo ang may plano nito. Tumunog ang kanyang cellphone. May bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Hello Teresa, si Angela Ramos ito. Gusto ko lang i-confirm kung natanggap mo ang wedding details. Si Ginoong Mendoza mismo ang nag-request ng isang babaeng mga awit na may matinding emotional depth. Perfect match ang demo mo. Paki-confirm po ang iyong pagtanggap bago bukas ng umaga. Looking forward to working with you. Nanlamig ang dugo ni Teresa. Raw emotional depth. Eksaktong mga salitang sinabi ni Richard noon. Sabi niya, Teresa, ang boses mo ay may raw emotion na damang-dama ng tao. Alam niya, si Richard ang pumili sa kanya. Hindi ito aksidente, planado ito. Hindi nakatulog si Teresa buong gabi. Nakatingin lang siya sa kawalan, litong-lito ang isip. Bakit niya ito ginagawa? Gusto ba niyang ipahiya ako? Gusto ba niyang makita akong nakatayo sa entablado, buntis ng kanyang anak, habang ipinagdiriwang niya ang bagong simula kasama ang iba? Isa ba itong malupit na paraan upang ipakita sa lahat na naka-move on na siya, habang ako ay naiwan, nag-iisa, pagod at halos hindi makasurvive? Ang sakit ay parang kutsilyong bumaon sa kanyang puso. Pagsikat ng araw, malinaw na kay Teresa ang kanyang desisyon. Tatanggihan niya ang alok, handa na sanang tumanggi si Teresa. Gaano man niya kailangan ng pera, hindi niya hahayaang siya'y ipahiya. May natitira pa siyang dangal at hindi niya hahayaan si Richard na masiyahan sa panonood sa kanya habang kumakanta sa kasal nito. Parang isang ordinaryong tagapalipas oras habang muli siyang nasasaktan. Kinuha niya ang kanyang telepono, handang magsulat ng email upang tumanggi kay Angela. Ngunit napatingin siya sa paligid ng kanyang apartment. Nakita niya ang tambak ng mga hindi pa nababayarang bayarin sa maliit na mesa. Ang sulok na dapat ay may kuna na nanatiling walang laman. Halos wala ng laman ang refrigerator. At higit sa lahat, isang liham mula sa may-ari ng inuupahan niyang bahay ang nasa may pinto. Nagbabantang mapapaalis siya kapag nahuli pa ulit ang renta. Dahan-dahang inilagay ni Teresa ang kamay sa kanyang tiyan. Lumalakas ang kanyang sanggol araw-araw. Hindi hiningi ng batang ito na ipanganak sa kahirapan. Karapat-dapat siya sa init, pagkain at seguridad. Kaya ba talaga niyang tanggihan ang 3,000 dolyar? Hindi lang yun basta sahod. Iyon ay pagkain sa lamesa, bayad sa renta, mga damit at lampin, at isang tsansa para mapanatili ang kanilang tahanan. Ito ang manipis na hangganan sa pagitan ng isang matatag na buhay
at kawalan ng tirahan sa panahong isisilang na ang kanyang anak. Umupo si Teresa sa sofa habang tahimik na umaagos ang kanyang luha. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa isang napakasakit na desisyon, pagitan ng kanyang dangal at ng kanilang kaligtasan, pagitan ng sakit ng kanyang puso at ng pangangailangan ng kanyang anak. Dumating si Rosemary ng gabing iyon matapos ang trabaho sa bookstore. Isang tingin pa lang kay Teresa na may bakas ng pagiyak sa mukha ay agad siyang umupo sa tabi nito, puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Tanong niya, mahina ang boses at hinawakan ang kamay ni Teresa. Sa gitna ng mga hikbi, inilahad ni Teresa ang lahat tungkol sa alok na pagkanta, ang napakalaking bayad at ang masakit na katotohanang ito'y para sa kasal ni Richard. Tahimik lang si Rosemary ng ilang sandali at pagkatapos sinabi niya ang isang bagay na hindi inaasahan ni Teresa. Sa tingin ko, dapat mong tanggapin. Napalingon si Teresa, gulat na gulat. Ano? Rosemary, paano mo nasabi yan? Iniwan niya ako na parang wala akong halaga. Tapos ngayon gusto niya akong kantahin sa kasal niya? Napakaaba naman noon. Kung papayagan mo, sagot ni Rosemary, mahinahon pero matatag. Humarap siya kay Teresa, puno ng tapang ang kanyang tinig. Makinig ka. Gusto ni Richard kontrolin ang sandaling ito. Akala niya sa pagkuha sa iyo, pinapakita niyang mas mataas siya kaysa sa iyo. Inaasahan niyang darating kang wasak at napahiya habang siya ay nilulunod sa papuri. Tama nga, kaya ayokong pumunta. Hindi ko hahayaan na gamitin niya ako. Pero paano kung ikaw ang bumaligtad ng istorya? Wika ni Rosemary. Paano kung ang bitag na inihanda niya ay gamitin mo para umangat? Teresa, kailangan mo ang perang yan. Kailangan din ng anak mo. Bakit mo pahahayaan si Richard na agawin pa yun sa'yo? Nagpunas si Teresa ng luha, litong-lito. Hindi ko maintindihan, ano bang ibig mong sabihin? Hinawakan ni Rosemary ang kamay niya at pinisil. Ang sinasabi ko, tanggapin mo ang trabaho, pero huwag kang pumunta bilang talunan. Pumunta ka bilang kung sino ka talaga, si Teresa Flores, isang may talento at matatag na babae. Hindi ka kakanta para kay Richard, kakanta ka para sa kinabukasan mo, para sa anak mo. Dahil sapat ang lakas mo para lampasan ang lahat, pati na ito. Pero titignan ako ng mga tao, bulong ni Teresa. Pag-uusapan nila ako. Sasabihin nilang ako ang ex na itinapon niya. Hayaan mo sila, matapang na sagot ni Rosemary. Hayaan mong tumitig sila dahil sa dulo ng gabing iyon, lalabas ka na buo ang dignidad at may 3,000 dolyar sa kamay. At si Richard, makikita kanyang nakatayo sa entablado, kumpiyansa, maganda, hindi matinag. Maiintindihan niya na hindi kanya kailanman nabasag, na mas malakas ka kaysa sa inaakala niya at na pinakawalan niya ang pinakamagandang bagay na mayroon siya. Tinitigan ni Teresa ang kaibigan niyang si Rosemary na tigilan sa lakas ng mga salita nito. Puno ng katapatan at pagmamahal ang mga mata nito. Talaga bang naniniwala kang kaya ko ito? Mahina niyang tanong. Hindi lang ako naniniwala, sagot ni Rosemary. Alam kong kaya mo. Nakalampas ka sa pagkabigo, sa kalungkutan at sa pagbubuntis na mag-isa. Yung pagkanta sa kasal, mas mahirap pa diyan ang dinaanan mo. Kinagabihan, nakaupo si Teresa sa harap ng kanyang laptop. Kumikislap ang screen sa madilim niyang apartment. Binuksan niya ang email ni Angela. Itinaas niya ang mga daliri sa keyboard. Mabilis ang tibok ng puso, magulo ang isip. Ngunit sa isang malalim na paghinga, nagsimula siyang mag-type. Dear Angela, maraming salamat po sa oportunidad. Tinatanggap ko ang trabaho. Kakanta po ako sa kasal sa Nobyembre 15 sa Grand Pearl Hotel. Pakipadala na lang po ang kontrata at ang listahan ng mga kanta. Taus-pusong Teresa Flores. Bago pa siya magbago ng isip, pinindot na niya ang send.
tapos na. Sa loob lamang ng ilang linggo, lalakad siya papunta sa entabladong iyon at kakanta sa kasal ni Richard Mendoza. Nakakatakot pa rin ang ideya, ngunit sa ilalim ng takot na iyon, may bagong apoy na nagsimulang sumiklab, pagtitiyaga, lakas ng loob, paninindigan. Kung iniisip ni Richard na ito ang pagkakataon niyang ipahiya siya, wala siyang kamalay-malay sa tunay na mangyayari. Kung inakala ni Richard na madudurog si Teresa sa bigat ng kanyang kalupitan, ibig sabihin, kailanman ay hindi niya ito tunay na nakilala. Hindi siya magtatago, hindi siya tatakbo. Si Teresa Flores ay pupunta sa kasal na yon, tatayo siya ng buong taas, kakanta siya at malalampasan niya ito. Ngunit ang hindi alam ni Teresa na walang sino man ang makakahula ay ang katotohanang hindi mangyayari ang kasal ayon sa plano. Hindi para kay Richard, hindi para sa daan-daang bisita at tiyak na hindi para sa milyon-milyong tao na makakapanood ng isang video na magvi-viral sa internet. May tinatago si Teresa, isang tahimik na apoy ang unti-unting umaalab sa kanyang kalooban. May awitin na nabubuo, may katotohanang pumipiglas at may paparating na sandali ng paghuhukom. 3 araw matapos niyang tanggapin ang trabaho, may kakaibang nangyari. May mga salitang biglang dumadaloy sa kanyang isip, hindi niya hinihingi pero hindi mapigilan. Mga linya, mga himig, mga piraso ng tula at liriko ang kusa na lang sumusulpot habang siya'y naghuhugas ng pinggan, naglalakad sa kalsada o nakahiga sa kama. Una, tinangka niyang balewalain ang mga ito. Pero hindi tumigil ang mga salita, tila batis na ayaw tumigil, banayad, tuloy-tuloy at makapangyarihan. Isang gabi hindi na niya mapigilan, umupo siya sa kanyang lumang keyboard, regalo pa ng kanyang lola noon. Dahan-dahan niyang pinindot ang mga tekla at agad isang malungkot, masakit, ngunit magandang melodiya ang lumitaw. At parang baha, bumuhos ang mga salita mula sa kanyang puso. Iniwan mo akong basang-basa sa ulan, sinabing hindi ako karapat-dapat sa pangalan mo. Pero nanatili ang pag-ibig nung ika'y lumisan, nanatili ang pag-ibig. Napahinto ang kanyang tinig sa kalagitnaan, pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit hindi siya tumigil. Ginto ang hanap mo at kasikatan, ngunit tinapon mo ang walang presyo. Isang pusong nagmahal ng walang kahihiyan, pag-ibig na hindi kailangang itago. Ang kanta ay hilaw, totoo at puno ng damdamin. Ito ay kwento ng pagkawala, pero mas higit pa, ito ay kwento ng lakas. Walang kapaitan sa mga salita, tanging katotohanan. At sa katotohanan iyon, may natuklasan si Teresa, kapangyarihan. Sa loob ng 2 linggo, araw-araw niyang pinagbuti ang kanta. Binago niya ang mga liriko, inayos ang chords, at pinakinis ang bawat nota. Ngunit hindi niya balak kantahin ito sa kasal. May listahan na si Angela ng mga approved love songs, ligtas, matamis, klasikong awitin na pampasaya. Pero patuloy pa rin siya sa pagsusulat. Pinamagatan niya ang kanta ng "Iniwan mo ako pero nanatili ang pag-ibig." Isang hapon, habang nagpa-practice si Teresa sa piano, tahimik siyang pinanood ni Rosemary. "Bakit mo pa sinusulat yan?" tanong ni Rosemary, puno ng pag-aalala. "Alam mong hindi nila yan papayagang kantahin." Hinayaan ni Teresa ang kamay niyang mamahinga sa tekla. "Hindi ko alam," mahinang sagot niya. "Siguro kailangan ko lang ilabas lahat ng nararamdaman ko." "Baka hindi ito para sa kasal," dagdag pa niya. "Baka para lang ito sa sarili ko." Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mas malalim pa kaysa gusto niyang aminin, ramdam niya na ang kantang ito ay may mas malawak na layunin. Isang bagay na higit pa sa kanya, isang bagay na paparating. Nakatayo si Richard Mendoza sa harap ng malalawak na bintana ng kanyang penthouse, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. May hawak siyang baso ng mamahaling whiskey. Ang refleksyon niya sa salamin ay puno ng kumpiyansa. Tila kontento sa lahat. Lahat ay ayon sa plano.
Ang nalalapit niyang kasal kay Gabriela Bautista ang magiging okasyon ng taon. Higit sa 300 bisita, mga business partner, elite ng lipunan, celebrity ang iimbitahan. Mababalita ito sa mga high-end wedding magazines. Nandun ang kanyang board of directors, masaya sa mapraktikal na pagpili niya ng asawa. Si Gabriela ay mayaman, may reputasyon, may legacy, at si Teresa, nandun din siya, isang empleyado, isang simpleng mga awit habang siya ay nagdiriwang ng bagong simula. Lumapit si Gabriel, ang college roommate ni Richard, isa sa iilang taong alam pa rin ang katotohanan tungkol kay Teresa at sa pagbubuntis. "Hindi ko pa rin gets, bro," wika ni Gabriel umiiling. "Inarkila mo pa rin siya para kantahan ka sa kasal mo, ang lamig mo na talaga." Uminom si Richard muli ng whiskey. "Kailangan niya ng pera, di ba? Ginagawan ko nga siya ng pabor. 3,000. Mas malaki pa yan sa kinikita niya sa kafe. Pero alam mong masasaktan siya, di ba?" Tanong ni Gabriel, mahinahon ang tono. "Kakanta siya sa entablado, buntis ng anak mo habang ikaw ay ikinakasal sa iba." Tumigas ang panga ni Richard. "Hindi ko anak yan," madiin niyang tugon. "Malinaw ang sinabi ko, nag-alok ako ng pera para ayusin yan. Siya ang pumili ng ibang landas. Desisyon niya yon, problema niya." Napatingin si Gabriel sa kaibigan, puno ng dismaya. "Hindi ka naman ganyan dati, marunong ka pa noon magmahal. Anong nangyari sa'yo?" Tinitigan ni Richard ang malayo, malamig ang mga mata. "Tumanda ako," malamig niyang sagot. "Natutunan kong ang buhay ay hindi tungkol sa damdamin. Ito'y tungkol sa panalo o talo, pag-angat o pagbagsak." Si Teresa, hinahatak niya lang ako pababa. Wala siyang koneksyon, walang halaga sa mundo ko. Pero si Gabriela, siya ang bagay sa akin. May impluensya, may pangalan, isang asset. "At pag-ibig?" tanong ni Gabriel, halos pabulong. Tumawa si Richard, mapait. "Ang pag-ibig ay pantasya, isang magandang kasinungalingan na sinasabi ng mga tao sa sarili nila para makaramdam ng seguridad. Ang mahalaga ay kapangyarihan, impluensya at kontrol. Lahat ng iba ay kahinaan." Hindi na muling nagsalita si Gabriel. Tahimik na pinagmasdan ni Gabriel ang kanyang kaibigan. Tahimik niyang tinanong sa sarili kung kailan naging ganito si Richard, isang malamig at tusong tao na tinitingnan ang mga tao bilang kagamitan o tropeyo, batay sa yaman at estado sa buhay. Ngunit wala nang pakialam si Richard sa iniisip ng iba. Sa totoo lang, wala na siyang pakialam kahit kanino. Para kay Richard, ang pagkuha kay Teresa ay hindi kalupitan, kundi katalinuhan. Isang matalinong hakbang. Para sa kanya, malinaw ang mensahe. Nakalimutan na niya ang nakaraan. Umuunlad na siya, mas mataas na ang kanyang narating. Ang nakaraan, naiwan na iyon, wala nang halaga. Ngunit ang hindi niya alam ay may mga bagay sa nakaraan na hindi basta-basta naiiwan. Minsan ito'y bumabalik, minsan pumapasok ito sa mismong kasal mo. Bit-bit ang isang awit na maglalantad ng lahat ng sikreto mong tinatago. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakasuot ng puting wedding gown si Gabriela Bautista sa isang bridal boutique. Ang gown ay kamangha-mangha, purong seda, libu-libong kumikislap na kristal sa dibdib at isang train na 10 talampakan ng haba. Halos 40,000 dolyar ang halaga ng gown na ito at kumikislap ito sa ilalim ng mga ilaw. Para siyang prinsesa, ngunit hindi niya naramdaman na siya'y prinsesa. May bumibigat sa kanyang dibdib, isang hindi maipaliwanag na kaba. "Ang ganda-ganda mo," sabi ng kanyang ina, si Victoria Bautista, na elegante rin sa sarili. Perpektong buhok, kumikislap na mga alahas. "Salamat po, Mama," tugon ni Gabriela magalang. Ngunit ang kanyang isip ay malayo sa butik. 8 na ang buwan mula nang makilala niya si Richard sa isang charity gala. Pinahanga siya nito sa mga mamahaling hapunan, bonggang regalo at walang katapusang atensyon. Agad naman siyang inaprubahan ng kanyang mga magulang, isang lalaking may ambisyon,
tagumpay at pangalan sa lipunan, lahat ng inaasam nila para sa kanilang anak. Ngunit kamakailan may napapansin na si Gabriela na parang lagi siyang sinusukat ni Richard, ina-assess ang halaga ng mga tao, na hindi siya kailanman nagsasalita tungkol sa damdamin, puro accomplishments lang. Ang mga pag-uusap nila ay tungkol sa schedules, networking at plano, hindi pag-ibig, hindi pangarap, hindi kahinaan. Habang inaayos ng mananahi ang laylayan ng kanyang gown, tahimik siyang nagtanong, "Mama, sa tingin mo, mahal talaga ako ni Richard?" Nagulat si Victoria. "Anong klaseng tanong yan? Siyempre mahal ka niya. Tignan mo ang kasal. Grand Pearl Hotel, 300 guests, may professional singer pa, wala siyang tinitipid." "At yan nga ang problema," bulong ni Gabriela. "Lahat ito parang palabas. Para bang pinili niya ako dahil bagay ako, hindi dahil may nararamdaman siya talaga." Nanlamig ang mukha ng ina niya. "Gabriela Elizabeth Bautista," matigas ang boses. "Ang pag-ibig ay isang luho. Ang mahalaga ay partnership, seguridad at kapwa-benepisyo. Lahat yan kayang ibigay sa iyo ni Richard. Pinili ka niya mula sa lahat ng babae sa lungsod. Huwag mong sayangin dahil lang sa pantasya ng pag-ibig." Humarap si Gabriela sa salamin. Perpekto ang anyo niya. Sopistikado, marunong magdala. Lahat ng inaasahan sa isang bride, pero sa loob, tila siya'y hungkag. Ngunit 3 linggo na lang bago ang kasal, na ipadala na ang mga imbitasyon, na bayaran na ang lahat, na kapag RSVP na ang mga bisita, proud ang mga magulang niya, naiinggit ang mga kaibigan niya, gumugulong na ang makina, wala nang atrasan. Pero ang hindi alam ni Gabriela ay sa mismong araw ng kanyang kasal, habang nakatayo sa altar, malalaman niya ang mga katotohanang babago sa lahat. At ang mundo niya, hindi na ito magiging katulad ng dati. Habang papalapit ang Nobyembre 15, may nagbago kay Teresa. Sa simula, maliit lang, nagsimulang kumain ng mas maayos, naglalakad-lakad, araw-araw nagwa-warm up ng kanyang boses. Ngunit kalaunan, lumalim ang pagbabagong ito. Hindi na niya nakikita ang sarili bilang wasak, bagkus nakikita niya ang sarili bilang muling binubuo. Napansin ito ni Rosemary. "Iba ka na ngayon," sabi niya isang hapon habang nagtiti sila sa apartment ni Teresa. "Paano mo nasabi?" Tanong ni Teresa, hawak ang kanyang bilugang tiyan. 7 buwan na siyang buntis. Hindi na tumigil sa paggalaw ang kanyang baby. Lagi na lang kumikilos, puno ng buhay. "Mas malakas ka na," sagot ni Rosemary. "Para bang tinanggap mo na ang lahat." Napaisip si Teresa, pagkatapos ay tumango. "Siguro nga," sabi niya, "matagal akong galit, nasaktan, paulit-ulit kong iniisip kung ano ang nawala sa akin. Pero ngayon, may napagtanto ako, mayroon pa rin akong ito." Hinaplos niya ang kanyang tiyan. "Ang batang ito ay akin. Umalis si Richard, pero ako ang magpapalaki sa kanya. Ako ang makakaramdam ng mga sipa, ng unang tawa, ng unang hakbang. Hindi ito parusa." Lumambot ang kanyang boses. "Ito ay isang regalo." Napaluha si Rosemary. "Teresa, ang ganda niyan." Tumango si Teresa at pagkatapos ay nagpatuloy. "At tungkol naman sa kasal, hindi ako pupunta doon bilang ex ni Richard. Hindi ako maglalakad papasok bilang babaeng iniwan niya. Pupunta ako roon bilang isang profesional." Mahina, ngunit matatag na, sabi ni Teresa sa sarili. "Gagawin ko lang ang trabaho ko. Yun lang, magkakaroon lang siya ng kapangyarihan kung hahayaan ko, at tapos na ako sa panahong iyon. Hindi ko na siya hahayaang kontrolin ang kahit ano sa buhay ko." Itinaas ni Rosemary ang kanyang tasa ng tsaa, parang isang toast. "Yan ang kaibigan ko," sabi niyang may pagmamalaki. "Para kay Teresa Flores, isang mga awit, magiging ina at isang tunay na mandirigma." Nagklink ang kanilang tasa habang nagtawanan, magaan, maginhawa at puno ng pag-asa. Ngunit ng gabing iyon, tahimik ang apartment at kalmado ang lungsod sa labas. Mag-isa si Teresa sa harap ng kanyang lumang keyboard. Ipinatong niya ang mga daliri sa mga tekla at tinugtog ang kanyang kanta, "Iniwan mo ako pero nanatili ang pag-ibig, mula simula hanggang dulo."
Tapos na ito, bawat liriko ay hinasa, bawat nota puno ng kahulugan. Ang himig ay masakit ngunit maganda. Ang katotohanan sa mga salita ay parang pagpapalaya. Hindi niya balak kantahin ito sa kasal. Hindi iyon ang plano. Kakantahin niya ang mga sweet at traditional na love songs na ibinigay ni Angela. Kakanta siya ng maayos, tatapusin ang trabaho, tatanggapin ang bayad at aalis. Pero maingat niyang isinama ang kanyang sheet music sa folder ng mga kanta. Para lang, kung sakali, 1 linggo bago ang kasal, may dumating na malaking pakete sa pintuan ni Teresa. Sa loob nito ay isang napakagandang midnight blue na damit, ang outfit na inihanda ni Angela para sa performance. Hinawakan ni Teresa ito, pinapanood habang ang tela ay kumikislap sa ilaw. Eleganteng, may mahahabang manggas at malambot na palda na babagay sa kanyang buntis na tiyan, mamahalin ng tela. Malamig sa balat. Sa isang iglap inisip niya kung ano ang itsura niya habang suot ito. Ngunit agad ding lumipas ang sandaling iyon. Hindi ito pantasya, hindi ito kasal niya, ito ay trabaho. Isang mahirap, emosyonal at komplikadong trabaho na tinanggap niya dahil kailangan. Tumunog ang cellphone niya. Nagliwanag ang screen sa mensahe ni Angela. Hi Teresa, paalala lang, ang wedding rehearsal ay sa Huwebes 2:00 ng hapon sa Grand Pearl Hotel. Pakitiyaking dumating sa oras para sa soundcheck at pagtakbo ng playlist. Nandun sina Mr. Mendoza at Miss Bautista. Looking forward to seeing you. Bumaligtad ang sikmura ni Teresa. Umasa siyang sa mismong kasal na lang nila magkikita ni Richard. Pero siyempre, kailangan ng rehearsal. At siyempre, kailangang harapin niya ito. Simple lang ang tugon niya, darating po ako. Kinagabihan dumaan si Rosemary at nadatnang tahimik si Teresa sa sofa, nakatitig sa asul na damit na nakasabit sa pinto ng aparador. Ayos ka lang? Tanong ni Rosemary, mahinahon. Rehearsal na sa Huwebes, sagot ni Teresa mahinang boses. Makikita ko siya, Rosemary. Kailangang harapin siya na parang walang nangyari. Umupo si Rosemary sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Kaya mo yan, mariin niyang sinabi. Hindi ka na yung babaeng iniwan niya, hindi ka na yung taong sinaktan niya noon. Pero mas malakas na ba talaga ako, bulong ni Teresa, o nagkukunwari lang ako? Minsan ang pagkukunwari ang paraan para maging totoo ang lakas, sagot ni Rosemary, puno ng karunungan. Ginagaya mo muna hanggang maging totoo. Pero sa kaso mo, hindi ka nagpapanggap. Nagtrabaho ka habang buntis. Ginawa mong musika ang sakit mo. Nalampasan mo ang mga bagay na hindi kaya ng karamihan. Yan ang totoong lakas. Tumango si Teresa, pinaparamdam sa puso ang bawat salita ng kaibigan. Tumayo si Rosemary, ang mga mata puno ng determinasyon. O sige, mag-practice tayo. Ako si Richard. At ikaw ang mag-e-ensayo ng pagtitig sa kanya ng walang panghihina. Kaya nag-rehearse sila. Ginampanan ni Rosemary si Richard, stoic, mayabang, malamig. Ginamit ni Teresa ang rehearsal para ayusin ang tono, ang tindig, ang tapang. Hello Richard, sabi ni Teresa, nanginginig ang boses. Ulitin mo, sabi ni Rosemary. Gawin mong parang profesional na nakikipagkita sa kliyente, hindi babaeng may sugat sa puso. Paulit-ulit nilang ginawa ito hanggang kayang banggitin ni Teresa ang pangalan ni Richard ng walang emosyon. Hanggang maging tuwid ang kanyang tindig, mahinahon ang kanyang tinig, hanggang hindi na siya isang sugatang puso sa digmaan, kundi isang performer sa entablado. Dumating ang Huwebes, mas mabilis kaysa sa inaasahan. Nakatayo si Teresa sa harap ng Grand Pearl Hotel, isang kamay sa kanyang tiyan. Ang gusali ay marangya, malalaking haliging marmol, ginintuang pintuan at mga doorman na nakauniforme. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganitong pagkawala sa lugar. Suot niya ay simpleng itim na dress na bumagay sa kanyang buntis na katawan, flat shoes, maayos ang buhok, disente ang make-up. Hawak niya ang folder ng kanyang mga kanta, dito siya humuhugot ng lakas. Kaya mo to, bulong niya sa sarili. Mas malala pa ang nalampasan mo. Sa loob mas nakamamangha pa, kumikislap ang mga chandeliers sa kisame.
Ang marbol na sahig ay tila salamin. Ang amoy ng lugar ay bago, malinis, mamahalin. Isang babaeng nakasuot ng business suit ang lumapit, may dalang ngiti. Teresa Flores, ako po yan. Ako si Angela Ramos. Nagkausap tayo sa telepono. Salamat sa pagpunta. Halina't ipapakita ko sa iyo ang Crystal Ballroom kung saan gaganapin ang seremonya. Inihatid ni Angela si Teresa sa mga mahahabang pasilyo ng hotel. Ang mga pader ay may gintong frame na mga painting at mga vase na puno ng bagong pinitas na mga bulaklak. Ang buong lugar ay may amoy ng karangyaan. Pagkaraan ng ilang minuto, huminto sila sa harap ng malalaking doble pintuan. Nasa loob na ang bride at groom, mahina ngunit magalang na sabi ni Angela, kasama ang wedding planner at ang officiant. Saglit siyang tumigil at tinanong, handa ka na ba? Hindi, naisip ni Teresa, hindi pa siya handa, baka hindi siya kailanman magiging handa, pero tumango pa rin siya. Oo, bumukas ang mga pintuan at napahinto si Teresa sa tanawing bumungad sa kanya. Ang Crystal Ballroom ay nakamamangha, 3 palapag ang taas ng kisame, at ang sinag ng araw ay tumatagos sa malalawak na bintana, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong silid. Perpektong nakaayos ang mga puting upuan. Sa harap, may entablado na may grand piano at makintab na microphone stand. Lahat ng sulok ay puno ng mga bulaklak, puting rosas, orchid at lirio na nakaayos ng napakaganda. At sa tabi ng entablado, nakikipag-usap sa isang matandang babae na marahil ay ang wedding planner. Naroon si Richard Mendoza. Nanigas si Teresa, walang pinagbago ang itsura niya. Matangkad, pulidong-pulido, kaakit-akit sa paraang halos hindi makatotohanan. Suot niya ay isang mamahaling suit na malamang ay mas mahal pa sa 1 taon na renta ni Teresa. Ayos ang buhok. Ang relo niya ay kumikislap sa araw, nakangiti, relax, wala ni katiting na pagsisisi. Parang walang alaala ng kanyang ginawa. Hanggang sa tumingin siya at nakita si Teresa. Sa isang iglap may bahid ng emosyon sa kanyang mukha. Pagkakilala ba iyon? Pagkagulat? Pagkahiya? Ngunit agad din itong naglaho. Isang makinis at malamig na maskara ang pinalit niya. Sabi niya, malamig at walang damdamin. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa ballroom. Dumating na ang libangan. Hindi si Teresa, hindi man lang ang singer. Ang libangan, parang sampal sa mukha. Pero handa si Teresa na pagpraktisan na niya ito. Huminga siya ng malalim, tinaas ang kanyang baba at lumakad papunta sa entablado ng may dignidad. Hello, kalmado niyang sabi. Ako si Teresa Flores. Ako ang kakanta para sa inyong seremonya. Tumingin si Richard sandali sa kanyang kapansin-pansing buntis na tiyan, tapos mabilis na umiwas. Oo, sagot niya, iwas ang mata. Narinig naming maganda raw ang boses mo. Pagkatapos, bumaling siya kay Angela. Pwede na ba tayong magsimula ng soundcheck? Walang kahit anong pagkilala sa kanilang nakaraan. Walang emosyon. Wala. Parang isang estranghera si Teresa, isang tauhan lang sa listahan ng gastos. Ngunit may biglang nagbago sa kalooban ni Teresa. Akala niya'y madudurog siya sa muling pagkikita nila. Naaapaw ang alaala na baka umiyak siya, pero hindi. Ang naramdaman niya ay galit, hindi yung sigaw na galit, kundi tahas, malamig, malinaw. Talagang iniisip niyang wala akong halaga. Sige, ipapakita ko sa kanya. Ipapakita ko sa kanyang hindi niya ako nabasag. Richard, mahal, sabi ng florist kailangan na ni O. Isang babae ang pumasok sa ballroom at agad tumigil sa pagsasalita. Napakaganda niya. Blonde, matangkad, suot ang designer couture. Kumikislap ang alahas. Ang makeup ay pulidong-pulido, halatang gawa ng profesional. Siya si Gabriela Bautista, ang bride. Tumingin siya kay Teresa sa kanyang simpleng damit, ang namamagang tiyan at ang kanyang gamit na sapatos. Bahagyang kumunot ang perpektong labi ni Gabriela. Sino ito? Tanong niya, malamig. Maliwanag sa kanyang tinig, hindi kabilang si Teresa sa mundong ito. Siya ang singer. Mabilis na sagot ni Richard. Si Teresa Flores. Siya ang kakanta sa seremonya. Hinagod ni Gabriela nang tingin si Teresa, mabagal, mapanuri. I see, maikling sagot.
Sana lang ay alam mong anong uri ng musika ang gusto namin. Ayaw namin ng masyadong emosyonal. Gusto naming elegante at tradisyonal. Siyempre, sagot ni Teresa kalmado at profesional. Nasa akin ang buong listahan ng kanta. Ipinakita niya ang folder. Sumingit si Angela puno ng sigla. Napakahusay ni Teresa, lubos siyang inirerekomenda. Ang boses niya ay napakaganda. Simulan na natin. Sa loob ng 30 minuto, kinanta ni Teresa ang lahat ng napiling wedding songs habang inaayos ng sound technician ang mga kagamitan. Kinanta niya ang Ave Maria at Last, Canon in D. Umalo ng kanyang boses sa buong ballroom, malinaw, mainit at nakakakilabot sa ganda. Bawat nota ay puno ng kaluluwa. Si Gabriela kahit ayaw niyang ipahalata, tila bahagyang humanga. Pati si Richard nakapulupot ang mga braso sa likod ng silid, tila nakikinig. Maingat, tahimik. Pagkatapos ng huling nota, tahimik ang buong silid. Pagkatapos, pumalakpak si Angela. Napakaganda, sobrang ganda, perpekto ka. Lumakad si Richard papunta sa entablado. At sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Teresa diretso sa mata. Maganda pa rin ang boses mo, sabi ni Richard sa mahinang tinig, sapat lang para siya lang ang makarinig. Masaya akong nagtatrabaho ka ulit, malamang kailangan mo ng pera. May balot ng paggalang ang kanyang mga salita, pero si Teresa ay malinaw na naramdaman ang lamig at panlalamig sa ilalim nito. Malupit, mapagkunwari, parang nagmamalasakit pero sinasaktan. Napakuyom si Teresa ngunit hindi siya nagpadala. Sa halip isang banayad at profesional na ngiti ang isinagot niya. Salamat sa oportunidad, Ginoong Mendoza, sagot niya kalmadong tono. Lubos po akong nagpapasalamat. Binigyang diin niya ang Ginoong Mendoza, bawat pantig ay matalim at formal. Isang malinaw na pahayag, hindi siya nakikipag-usap sa ex. Isa lamang itong kliyente, isang estranghero. May bahagyang pagpitik sa ekspresyon ni Richard. Inis ba iyon? Pagkabigla? Hindi siya sigurado. Ngunit mabilis din itong nawala. Tumalikod ito na walang imik. Natapos ang rehearsal, makalipas ang ilang minuto. Kinuha ni Teresa ang kanyang folder at nagsimulang lumakad papalabas. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya'y ubos na siya, emosyonal at pisikal. Pero nagtagumpay siya. Nahaharap niya si Richard nang hindi gumuho. Malapit na siya sa pinto nang may narinig siyang papalapit na mga yabag. Excuse me, Miss Flores? Lumingon si Teresa. Nakatayo si Gabriela Bautista mag-isa. Sa malapitan kasing elegante pa rin si Gabriela gaya ng dati, ngunit may mga maliliit na bitak sa perpeksyon. Mga pinungguhit sa mata, pagod sa likod ng makeup. Yes? Maingat na tanong ni Teresa. Sandaling nag-isip si Gabriela, waring hinahanap ang tamang salita. Ang boses mo, sa wakas, ay sabi niya, napakaganda. Saan ka nag-aral? Nag-alinlangan si Teresa. Hindi ako nag-aral sa Magarang Music School kung yan ang ibig mong sabihin. Sagot niya, pilit pinapanatiling neutral ang tono. Natuto ako sa lola ko at sa pagkanta sa simbahan. Hindi ko naman yung kino-question, sagot ni Gabriela, banayad. Tunay na papuri yon, may kung anong hilaw sa boses mo, tapat. Minsan kasi nawawala yon sa mga singer na sobrang sanay, hindi agad nakasagot si Teresa. Tapos tumingin si Gabriela sa kanyang tiyan. Kailan ang due date mo? Pebrero, sagot ni Teresa. Liuna mong anak? Oo. Sumunod ang katahimikan. Tapos, isang tanong na nagpahinto sa mundo ni Teresa. Pwede ba akong magtanong? At sana, sagutin mo ng tapat. Nagkuyom ang dibdib ni Teresa. Sige, bahagyang gumuho ang maingat na maskara ni Gabriela. Sa tingin mo ba, mabuting tao si Richard? Parang kulog ang katahimikan. Napigil ang paghinga ni Teresa. Nagsimulang umikot ang kanyang isipan. Ano ang dapat niyang sabihin? Sabihin ba niya ang totoo? Na si Richard, ang ama ng kanyang anak, na iniwan siya nito sa panahong kailangan niya ito, na isa siyang manipulador, mababaw at alipin ng ego,
Pero tiningnan niya si Gabriela at sa likod ng perpektong itsura, nakita niya ang hindi inaasahan. Pag-aalinlangan, takot, at isang babaeng hindi sigurado sa landas na tinatahak. Bakit mo ako tinatanong niyan? Mahina niyang tugon. Lumingalinga si Gabriela, siniguradong walang ibang tao. Hindi ko alam, sagot niya. Siguro dahil ikaw lang ang taong hindi mukhang nabighani sa kanya. Lahat ng tao parang sambang-samba sa kanya. Mga magulang ko, kaibigan ko, pati wedding planner. Pero ikaw, nung tumingin ka sa kanya, may iba sa mga mata mo. Anong nakita mo? Tanong ni Teresa, halos isang bulong. Tahimik si Gabriela, saka nagsalita. Parang kilala mo ang tunay na siya, yung nasa likod ng ganda ng damit at ng ngiti. Naglalagablab ang katotohanan sa dibdib ni Teresa. Gustong kumawala. Gusto niyang sabihin ang lahat na si Richard ay isang sinungaling, na pinabayaan siya, na hindi ito naniniwala sa pagmamahal, pero hindi iyon ang kanyang lugar. At higit sa lahat, kung magsalita siya ng labis, baka mawala ang trabaho at ang sweldong mahalaga para sa kaligtasan ng kanyang anak. Kaya pinili niyang magsalita ng maingat. Sa tingin ko, ikaw lang ang makakadesisyon niyan. Mahina niyang sabi, ako'y mga awit lang. Hindi ko siya lubusang kilala para husgahan. Hindi ito lubusang kasinungalingan. Pero hindi rin ito ang buong katotohanan. Tahimik na pinagmasdan ni Gabriela ang kanyang mukha. Mabagal siyang tumango. Tama ka, hindi ko dapat asahan na ibang tao ang magdesisyon para sa akin. Pasensya ka na, hindi tama ang tanong ko. Ayos lang, sagot ni Teresa, malambot ang tinig. Normal lang ang kabado sa kasal. Nagpakita ng maliit na ngiti si Gabriela pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Oh, baka kabado lang nga ako. Tumalikod na siya pero huminto sandali. Teresa, salamat sa kabaitan mo. Lahat ng tao sinasabi lang kung gaano ako kapalad na mapangasawa si Richard. Pero ang sarap makipag-usap sa isang taong tunay na nakikinig. Pinanood ni Teresa si Gabriela habang papalayo, ang tunog ng mamahaling takong ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. At sa sandaling iyon, may naramdaman si Teresa na hindi niya inaasahan, awa. Dahil si Gabriela Bautista na may perpektong buhay at glamorosong kinabukasan ay malapit nang gumawa ng pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. At alam ni Teresa na hindi niya ito kayang pigilan. Nang gabing iyon, nakahiga si Teresa sa kama, hindi makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang tinig ni Gabriela, ang mga mata nitong puno ng alinlangan, at ang tanong na tumatak, sa tingin mo ba mabuting tao si Richard? 2:00 ng madaling araw, bumangon si Teresa mula sa kama, gising, balisa at hindi mapalagay. Tahimik siyang lumapit sa kanyang keyboard, dala ang sheet music ng kanyang orihinal na kanta, Iniwan mo ako pero nanatili ang pag-ibig. Ang kantang nagsasabi ng katotohanang ayaw iparinig ni Richard sa mundo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagsimula siyang tumugtog. Umalo ng melodiya sa buong silid, makapangyarihan, masakit at totoo. Kung kakantahin niya ito sa kasal, maririnig ng mga tao ang kwento sa likod ng perpektong groom. Mararamdaman nila ang pagtataksil sa likod ng mamahaling tuksedo. Malalaman ng bawat bisita na si Richard Mendoza ay hindi ang lalaking akala nila. Si Gabriela, malalaman ang katotohanan doon mismo sa altar na ang lalaking papakasalan niya ay iniwan ang isang buntis na walang balak lumingon. Pero kung kakantahin ni Teresa ang awit na ito, hindi lang siya nagsasabi ng totoo. Ipapanganib niya ang lahat. Mawawala ang 3,000 dolyar. Maaring patigilin siya sa gitna ng performance. Hindi siya patatawarin ni Richard sa kahihiyan at tiyak na gagantihan siya. Huwag mo gawin yon, sabi niya sa sarili. Kantahin mo ang aprobadong kanta. Kunin ang bayad. Umuwi ka, hindi mo nalaban ito. Pero may bulong na bumalik. Paano si Gabriela? Paano ang mga babaeng susunod na masasaktan ni Richard? Paano?
Ang katotohanan, pumikit si Teresa at bumulong ng isang tahimik na pangako. Dadalin niya ang kanta sa kasal. Itatago niya ito sa folder, pero hindi siya magpapasya hanggat hindi dumarating ang mismong sandali. Lumipas ang mga araw na parang blur. Paulit-ulit siyang nag-rehearse ng mga tradisyonal na wedding songs. Kabisado niya na kahit sa panaginip. Isinuot muli ang midnight blue na damit, tinitiyak na komportabling bumabagay sa kanyang bilugang tiyan. Inihanda niya ang puso para sa pinaka-emotional na performance ng kanyang buhay. Kinagabihan bago ang kasal, dumating si Rosemary, may dalang Chinese takeout at di matitinag na suporta. "Kamusta pakiramdam mo?" tanong niya habang inilalapag ang mga karton ng kanin at sweet and sour chicken. "Takot na takot," amin ni Teresa. "Pero handa na rin, baliw ba yon?" "Hindi, tunay na tapang yon," sagot ni Rosemary. "Natatakot ka pero pupunta ka pa rin." Yan ang ibig sabihin ng tapang. Nagkainan sila habang nagtatawanan at tinulungan ni Rosemary si Teresa pumili ng simpleng alahas, isang pares ng pilak na hikaw at isang delikadong kwintas na pagmamay-ari ng kanyang yumaong lola. "Magmumukha kang kahanga-hanga," sabi ni Rosemary habang inayos ang buhok ni Teresa. "At pag-uwi mo bukas na may 3,000 dolyar, kakain tayo ng pinakamalaking chocolate cake sa buong syudad." Natawa si Teresa kahit nanginginig pa rin ang kanyang dibdib. Pag-alis ni Rosemary, naligo ng matagal si Teresa. Pinilit niyang kalmahin ang isip. Pero ang tulog ay mailap pa rin. Bukas, haharapin niya si Richard. Bukas, tatayo siya sa harap ng daan-daang tao, kunwaring walang mali. At bukas, maaaring magbago ang kanyang buhay sa paraang hindi niya inaasahan. Dumating ang araw ng kasal, malamig at maliwanag ang umaga. Maagang nagising si Teresa, parang buhol ang tiyan. Sumipa ang sanggol sa loob niya, tila ramdam ang kaba. "Ayos lang anak," bulong niya habang hinahaplos ang tiyan. "Magiging matapang si mama ngayon para sa ating dalawa." Dahan-dahan siyang naghanda. Hinugasan niya ang buhok, inayos sa malalambot na alon na bumagay sa kanyang mukha. Naglagay ng kaunting makeup, tama lang para maging pulido at profesional. Maingat niyang isinuot ang midnight blue na gown. Pagharap niya sa salamin, halos hindi niya nakilala ang sarili. Elegant, tiwala sa sarili, maganda, hinaplos ng gown ng kanyang tiyan ng may lambing. At ang kulay ay nagpapatingkad ng kakaibang glow sa kanyang balat. "Kaya mo to," sabi niya sa refleksyon niya. "Malakas ka, karapat-dapat ka, sapat ka." 3:00 ng hapon huminto ang isang itim na kotseng elegante sa labas ng kanyang apartment, arranged ni Angela. Sumakay si Teresa sa likod. Habang binabaybay ang syudad, mas malakas pa sa traffic ang tibok ng kanyang puso. Sa Grand Pearl Hotel, dinala siya sa isang silid malapit sa ballroom. Isang preparation room para sa performers. Naroon ang mga musikero na nagtutune ng mga violin, cello at iba pa. "Ikaw siguro ang vocalist," bati ng isang matandang lalaking may bait sa mukha, may hawak na violin. "Ako si Thomas. Excited na kami marinig ka." "Salamat po," sagot ni Teresa. Inilapag ang kanyang bag at ang 2 folder. Isa ang may mga opisyal na wedding songs mula kay Angela. Isa pa ang may kanyang katotohanan. "Iniwan mo ako pero nanatili ang pag-ibig." Hindi pa rin siya tiyak kung alin ang kakantahin niya. 4:30 dumating si Angela, may clipboard, puno ng enerhiya. "Isang oras na lang," anunsyo niya, "dumarating na ang mga bisita." Tumalikod siya kay Teresa, Ave Maria, habang naglalakad ang bride. Tapos, at last, sa certificate signing. Pagkatapos, 3 kanta sa cocktail hour. Nilagay niya ang kamay sa braso ni Teresa. "Handa ka na?" Lunok si Teresa, medyo nanginginig ang kanyang mga kamay. "Handa na po ako!" sagot niya. Ngumiti si Angela, puno ng tiwala. "Magiging kamangha-mangha ka, huwag kang kabahan. Kumanta ka mula sa puso," sabi ni Angela. Simple, maganda. Kung alam lang sana ni Angela kung gaano kahirap ang ibig sabihin ng mga salitang iyon.
5:00 ng hapon, inihatid si Teresa sa gilid ng entablado. Sumilip siya sa gilid ng pinto at napahinto. Ang ballroom ay parang ibang mundo kumpara sa rehearsal. Napakaganda, nakabibighani. Bawat pulgada ay puno ng puting bulaklak, rosas, lilies, orchid, bumabagsak mula sa vase, nakasabit sa mga arko at nakalagay sa bawat mesa. Daang-daang kandila ang marahang kumikislap. Ang liwanag ay sumasalamin sa mga kristal na chandeliers. 300 bisita ang nakaupo sa mga puting upuang nakaayos ng perpekto, lahat ay nakagown at tuksedo. Ang hangin ay puno ng formal na tawanan at mamahaling pabango. At sa altar, matikas at nakatayo sa custom tuxedo na marahil ay mas mahal pa sa kotse ng karamihan, naroon si Richard Mendoza. Kalmado, kumpiyansa, pulido, nakangiti sa mga bisita, nakikipagkamay, mukhang tagumpay, mukhang perpekto, parang lalaking kailanman ay hindi nanakit. Parang lalaking karapat-dapat sa lahat ng kasiyahan. Sumiklab muli ang galit ni Teresa. Hindi sigaw, hindi mapusok, kundi tahimik at malamig tulad ng yelo sa kanyang ugat. 5 minuto, bulong ni Angela. Handa na ang bride, tumayo ka na sa pwesto mo. Tumayo si Teresa sa entablado. Kumakabog ang kanyang dibdib. Daang-daang mata ang tumingin sa kanya. May mga pabulong na usapan. Sino yon? Singer daw. Buntis siya? Ang hindi pangkaraniwan. Hindi siya natinag. Umupo siya sa maliit na stool sa tabi ng mikropono. Ang kanyang folder ay nasa kandungan niya. Tumayo na ang string quartet. Tumango ang pianist, nakaayos na ang lahat, at pagkatapos bumukas ang likurang pinto ng ballroom. Pumasok si Gabriela Bautista, kumikislap sa kanyang 40,000 dolyar gown. Ang seda ay kumikintab habang siya'y lumalakad. Ang kristal sa kanyang bodice ay parang mga bituin sa ilalim ng ilaw. Perpekto. Tulad ng larawan sa magazine, ngunit si Teresa ay nakita ang hindi nakikita ng iba, ang bahagyang panginginig ng mga kamay, ang ngiting hindi umaabot sa mata, ang maliit na pag-aalinlangan sa bawat hakbang. Hindi ito saya, ito ay pagdududa. Nagsimula ang musika. Tumayo ang mga bisita, dahan-dahang lumakad si Gabriela sa aisle kasama ang kanyang ama. Huminga ng malalim si Teresa at nagsimulang kumanta. Malinis, banayad. Banayad ngunit makapangyarihan. Lumaganap ang Latin na awitin sa buong bulwagan, tila sutla na bumabalot sa bawat panauhin. Ang boses niya ay malaanghel, ngunit puno ng damdamin. May mga pumikit, may mga napaluha, nabighani ang lahat. Habang kumakanta, pinagmasdan ni Teresa ang lahat. Si Gabriela, isang hakbang pagkatapos ng isa pa, bagamat may alinlangan. Si Richard, ang lalaking minsang minahal niya, pero si Richard hindi nakatingin kay Gabriela na may pagmamahal. Nakatingin siya na parang may pagmamalaki, parang trophy na napanalunan. Natapos ang kanta, umupo muli ang mga bisita, nagsimulang magsalita ang ministro. Minamahal na mga bisita, narito tayo upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Richard Mendoza at Gabriela Bautista. Nakaupo si Teresa tahimik, ngunit nagngangalit ang kanyang isipan. Sa loob ng kanyang folder, 2 kanta. Ang ligtas at last, ang kanta ni Angela, ang totoo. Iniwan mo ako pero nanatili ang pag-ibig. Nagpatuloy ang seremonya. Nagsumpaan sina Richard at Gabriela ng magagandang salitang tila walang laman sa pandinig ni Teresa. Pangako kong iibigin ka, igagalang ka. Mga pangako, mga magandang kasinungalingan. Habang pipirma ang bride at groom ng marriage certificate, anunsyo ng ministro, ay aawitin ng ating mang-awit ang isa pang awitin ng pag-ibig. Ito na ang cue ni Teresa. Si Angela ay pumili ng At Last, isang kantang puno ng tamis, kantang tungkol sa tunay na pag-ibig. Tumayo si Teresa. Kumilos ang sanggol sa loob niya, parang paalala, ang desisyong ito,
Hindi lang para sa kanya, ito ay para sa kanilang dalawa. Tumahimik ang buong silid. 300 bisita ang nakatingin sa kanya. Si Richard ay lumagda. Si Gabriela, nakahawak sa pluma, bahagyang nanginginig. Lahat ay naghihintay ng love song, ngunit si Teresa gumawa ng desisyon. Nanginginig ang kanyang kamay habang binuksan ang folder. Pero sa halip na at last, kinuha niya ang kanyang sariling kanta, You Left Me But Love Stayed, ang katotohanan. Tiningnan niya ang pianist. Nagtataka ito, hindi ito ang napagkasunduan. Kaya mo bang sundan? Pabulong ni Teresa. Simple lang, C, a minor, F, G. Tiningnan siya ng pianist. Nakita niya ang tapang sa mga mata ni Teresa. Ang lungkot, ang lakas. Tumango siya. Susundan kita. Humarap si Teresa sa mikropono. Tumigil ang mundo. Tahimik ang lahat. At habang ang mga bisita'y naghihintay ng awit ng pag-ibig, ihahandog ni Teresa ang awit ng katotohanan. Tumingala si Richard mula sa marriage certificate, halatang naiinis sa biglaang paghinto. May problema ba? Tawag niya mula sa altar. Wala naman, sagot ni Teresa, kalmado, matatag at umalingaw-ngaw sa katahimikan. Gusto ko lang sanang kantahin ang isang mas personal na awitin, kung ayos lang po. Sa gilid ng entablado napatigil si Angela sa gulat. Umiling siya ng mabilis, desperado, nagbibigay senyas na huwag lumihis sa plano. Pero si Richard ayaw ng abala o pansin, kaya't kumaway lang ng pabaya. Sige, kahit ano, basta kumanta ka na. Wala siyang kamalay-malay sa kung ano ang pinayagan niya. Pumikit si Teresa. Sa isang pintig ng puso, isinantabi niya ang lahat, ang takot, ang alaala, ang galit. Huminga siya ng malalim. Pagdilat niya, tinitigan niya si Richard diretsyo. Nagsimula ang unang malambot na chord mula sa piano. Sumibol ang tinig ni Teresa, masakit, makapangyarihan, totoo. Iniwan mo akong basang-basa sa ulan, sinabing di ako karapat-dapat sa ngalan mo, pero nanatili ang pag-ibig nung ika'y lumisan. Nanatili ang pag-ibig. Napatingala si Richard. Namutla ang kanyang mukha. Kilala niya ang boses, kilala niya ang kanta. Bumagsak ang maskara ng kanyang kahinahunan. Nagpatuloy si Teresa. Mas lumalakas ang kanyang tinig sa bawat linya. Ginto ang hanap mo at kasikatan, ngunit tinapon mo ang walang presyo. Isang pusong nagmahal ng walang hiya, pag-ibig na hindi kailangang itago. Nagumpisa ang mga bulungan sa ballroom, parang mga alon sa tubig. Hindi ito ordinaryong wedding song. Ito ay revelasyon. Tumingin si Gabriela kay Teresa, pagkatapos kay Richard. Gulat, pagkilala at unti-unting pag-unawa. Parang alon na sumalpok sa kanya. Kumanta si Teresa ng koro, nanginginig ang tinig, hindi sa kahinaan, kundi sa kalayaan. Iniwan mo ako pero nanatili ang pag-ibig sa batang dinadala ko araw-araw. Iniwan mo ako pero di ako natakot dahil nanatili ang pag-ibig. Nanatili ang pag-ibig. Napuno ng hiyawan ang silid. May mga cellphone na inilabas. Nagsimulang mag-record ang mga bisita. Si Richard nakatayo pa rin sa altar. Pulang-pula. Halo ng galit at kahihiyan. Parang sasabog o tatakbo. Pero hindi siya makagalaw. Hindi sa harap ng 300 bisita, hindi sa harap ng mga kamera, hindi sa harap ng fiancé niyang nakatitig sa kanya. Nang may takot at pandidiri, tumingin si Gabriela sa tiyan ni Teresa at doon niya lahat na intindihan. Nagpatuloy si Teresa. Sinabi mong di ako bagay sa mundo mo, na isa lang akong simpleng babae, pero mahal. Hindi ako nanatiling tahimik. Natagpuan ko ang lakas at layunin ko. Itigil mo yan, sigaw ni Richard. Boses ay bakas ang desperasyon. Tumigil ka, ngayon din. Pero hindi siya tumigil. Lumampas na siya sa takot. Panahon na para magsalita ang katotohanan. Akala mo kaya mong lumakad palayo, iiwan akong durog, walang pag-asa. Pero gabi-gabi, araw-araw, nanatili ang pag-ibig, nanatili ang pag-ibig. Sumugod si Angela sa entablado, maputla ang mukha, gustong pigilan si Teresa. Pero ang pianist, nadama ang lakas ng sandali, tumuloy sa pagtugtog.
Hindi niya iiwan si Teresa ngayon at dumating ang tulay. Sumipa ang tinig ni Teresa, malinis, matatag, hindi mapipigilan. Hindi ako kumakanta para sa awa. Hindi ito dahil sa sakit. Kumakanta ako para ipakita sa mundo na mas malakas ang pag-ibig kaysa sa kahihiyan mo. Ang mga bisita ay hindi na nakaupo. May mga nakatayo, tulala, may iba na umiiyak na, may mga babae na humahagulhol. Ang mga cellphone ay patuloy sa pag-record. Si Gabriela ay umatras mula sa altar, takip ang bibig. Ang marriage certificate nakalahating pirma. Si Richard parang pinapanood ang pagbagsak ng sarili niyang kaharian at dumating ang huling koro. Ang kaluluwa ni Teresa lantad, bawat nota puno ng lakas at katotohanan. Iniwan mo ako pero nanatili ang pag-ibig. Sa batang dinadala ko araw-araw, iniwan mo ako pero di ako natakot. Dahil nanatili ang pag-ibig, nanatili ang pag-ibig, nanatili. Ang huling nota ay dumapo, banayad, ngunit matatag, katahimikan. Walang gumalaw, walang nag-ingay, walang huminga. Nakatigil ang buong silid. Nakatayo si Teresa, isang kamay sa tiyan, ang mga mata puno ng luha. Nagawa niya ito, nailabas ang katotohanan. Ano man ang mangyari pagkatapos, nasabi niya ang laman ng kanyang puso. At mula sa gitna ng silid, isang dahan-dahang palakpak ang pumunit sa katahimikan. Sumunod ang isa pa at isa pa. Sa loob ng ilang segundo, nakatayo ang kalahati ng mga bisita sa ballroom. At hindi iyon basta magalang na palakpakan sa kasal. Ito'y tunay, malakas, matindi. May mga umiiyak habang pumapalakpak. May sumisigaw mula sa mga upuan. Matapang, ang ganda. Sabihin mo ang katotohanan, ate. Nakatayo si Richard sa altar naninigas. Ang mukha niya ay madilim, halo ng galit at kahihiyan. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinuturo si Teresa. Wala kang karapatan, sigaw niya, halos pumutok ang boses. Akin ang kasal na to, araw ko to, paano mo nagawa to sa akin? Ngunit walang nakikinig. Natabunan ng kanyang mga salita ng sigawan at palakpakan, ng ingay ng mga taong namangha at humanga sa tapang ni Teresa. At sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang pumunit sa hangin. Malamig, malinaw, matalim. Ang batang dinadala niya. Tumingin si Gabriela kay Richard, maputla, luhaan, pero matatag. Anak mo ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Richard. Binuka niya ang bibig, ngunit walang lumabas. Ang katahimikan niya ang sagot. Anak mo ba yan? Ulit ni Gabriela, mas malakas ngayon. Gabriela, pakinggan mo muna ako. Simulang sabi ni Richard, lumalapit. Pero umatras si Gabriela, nanginginig ang boses, huwag mo kong hawakan. Sinabi mong ako ang una mong minahal, na wala ka pang naging seryosong relasyon dati. Sinungaling ka. Wala siyang halaga. Sigaw ni Richard, tuluyang nawala ng composure. Isa lang siyang ex ko bago ako magtagumpay. Wala siyang kwenta. Parang sumabog ang hangin sa silid. Wala siyang halaga. At sa sandaling iyon gumuho ang ilusyon. May kakaibang katahimikan sa loob ni Teresa. Parang may nabasag at sabay na gumaling dahil ngayon nakita ng lahat, narinig ng lahat, nalaman ng lahat ang totoo. Tinitigan ni Gabriela si Richard, hindi na bilang kasintahan, kundi bilang isang estranghero. Hindi na niya nakikita ang entrepreneur o ang charming public figure, kundi ang totoong lalaki sa likod ng maskara, makasarili, malamig at walang puso. Nabuntis mo siya, sabi ni Gabriela, mabagal, mariing bawat salita, at iniwan mo siya. Umiling siya, halos di makapaniwala. Tapos, inupahan mo pa siyang kumanta sa kasal natin? Anong klasing tao ka? Gabriela, sobra ka, pilit ni Richard, desperado na. Sobra? Sagot ni Gabriela, mapait ang tawa. Nakatayo ako rito handang pakasalan ang lalaking ginagawang basura ang mga babae na sinungaling, na puro imahe ang iniisip. Tumingin siya sa mesa sa marriage certificate na kalahati pa lang ang pirma. Hawak ang mamahaling pluma ni Richard. Buong linggo akong nag-aalinlangan.
bulong niya. Ngayon alam ko na kung bakit. Kinuha niya ang pluma at ibinagsak sa sahig. Clink! Hindi ko to pipirmahan. Walang kasal na magaganap. Sabay-sabay na napasinghap ang mga tao. May mga bulungan, may mga sigawan, pulang-pula si Richard. Hindi mo pwedeng gawin to, sigaw niya. Isipin mo kung anong mawawala sa'yo. Ang plano, ang pamilya, ang lahat ng gusto mo, putol ni Gabriela. Tapos na akong maging tropeyo mo, tapos na akong magpanggap na ito'y pag-ibig. Tumingin siya kay Teresa na nakatayo pa rin sa entablado, tulala. Salamat, sabi ni Gabriela, nanginginig ang boses. Salamat sa katapatan mo. Iniligtas mo ako sa pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. At nang hindi lumilingon, itaas niya ang laylayan ng mamahaling gown at lumakad palabas ng bulwagan. Palayo sa altar, palayo kay Richard, palayo sa kasinungalingan. Sumunod ang kanyang ina, desperadong bumubulong tungkol sa kahihiyan at iskandalo. Pero hindi na siya tumigil. Lumabas siyang taas noo. Nagulo ang ballroom. Ang mga bisita ay nagsisigawan, nagmamadaling lumabas o nagkukumpulan para pag-usapan ang nangyari. May mga cellphone na nakataas, nagre-record, nagpo-post, nagte-text. Si Richard ay naiwan mag-isa sa altar. Wala na ang bride, lantad na ang sikreto. Ang kinang imahe niya naging abo, dumating ang security. Nagpapanik ang mga staff. Si Angela, maputla, ay nakasandal sa dingding, paos na bumubulong sa headset. Ang ministro, tahimik na tumakas. Nakatayo pa rin si Teresa sa entablado. Nawala na ang adrenaline, pinalitan ng bigat, takot. Ano ang nagawa niya? Sinira niya ang kasal sa harap ng 300 bisita. Pinabagsak niya si Richard Mendoza, ang hindi kayang galawin. At ngayon, nakatingin si Richard sa kanya. Puno ng poot, puno ng galit, puno ng kahihiyan. Naglakad siya papunta sa entablado, mga kamaoy nakasara, ang mga matay nagliliyab. Ikaw, sabi niya, halos pabulong pero puno ng kamandag. Sinira mo ang lahat, mapaghiganti kang, ngunit bago siya makalapit, may tumayo sa pagitan nila, si Gabriel, ang kaibigang matagal ng tutol sa kasal na ito. Tama na Richard, mahinahon, ngunit maring sabi ni Gabriel, lumayo ka. Sinira niya ang kasal ko. Sigaw ni Richard, nanginginig na ang boses. Pinalalabas mo akong kahihiyan sa harap ng lahat. Sigaw ni Richard, nanginginig ang tinig sa galit. Ngunit mula sa karamihan, isang kalmadong tinig ang tumindig. Hindi, sabi ng isang matandang babae, nakagawn na abot hanggang sahig, ang presensya ay nakapangyayakap at makapangyarihan. Ikaw ang nagpahiya sa sarili mo. Humarap siya ng direkta kay Richard. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, nagsabi lang siya ng totoo at ang nakita namin sa iyo ay galit at palusot. Ni minsan, hindi ka nagsisi. Nagbulungan ng mga tao, maraming ulo ang tumango at si Teresa nananatili pa rin sa gilid ng entablado, biglang may napagtanto. Hindi sila galit sa kanya, galit sila kay Richard. Lumapit si Gabriel, kalmado ngunit matatag ang boses. Ang bata, anak mo, di ba? Walang sinabi si Richard at iyon na ang sagot. Umiling si Gabriel, bakas sa tinig ang pagkadismaya. Kaibigan kita, akala ko lang pala. Hindi ko kilala ang taong ito, ang taong iniiwan ng babaeng buntis at may lakas ng loob na gamitin pa siya sa sariling kasal. Bumaling siya kay Teresa. Miss Flores, aniya, mahinahon, pasensya na sa lahat ng pinagdaanan mo. Hindi makapagsalita si Teresa, umiiyak siya, hindi sa takot kundi sa bigat ng emosyon na sa wakas ay bumuhos. At mula sa likuran ng silid, isang malalim na tinig ang sumambulat. Pakiusap, bigyan natin ng espasyo ang dalagang ito. Naghiwa-hiwalay ang tao. Isang lalaking nasa 60, nakasuot ng pulidong suit, ang lumapit sa entablado. Hindi siya kilala ni Teresa, pero halata sa kilos ng mga tao, kilala siya ng lahat. Tumayo siya sa tabi ni Teresa. Iyan, mahina niyang sabi, ang pinakamapangahas na bagay na nakita ko sa maraming taon. Pagkatapos, humarap siya sa mga bisita.
Ako si Roberto Reyes, para sa mga di nakakakilala. Miyembro ako ng board ng Mendoza Industries, namutla si Richard. Dumating ako ngayon upang saksihan ang kasalan ng dalawang mabubuting tao, patuloy ni Mr. Reyes. Pero ang nakita ko ay mas mahalaga ang katotohanan. Tiningnan niya si Teresa puno ng paghanga. Ang babaeng ito ay nagpakita ng higit na katapatan, lakas at dignidad sa loob ng 5 minuto kaysa sa ipinapakita ng karamihan sa buong buhay nila. At binalingan niya si Richard. Richard Mendoza, simula ngayon, tinatawag ko ang isang emergency board meeting para suriin ang iyong posisyon bilang CEO. Tahimik ang buong ballroom. Ang taong nanlilinlang, nananakit at humihiya sa iba, lalo na sa mga babae, nang walang pagsisisi, ay hindi dapat mamuno sa kumpanya natin. Marami sa mga board members sa audience ang tumango. Nagkagulungan, parang tinamaan si Richard ng suntok sa sikmura. Hindi niyo pwedeng gawin to, pautal-utal niyang sabi. Ako ang bumuo ng kumpanyang yan at baka ikaw rin ang sumira nito. Malamig na tugon ni Reyes. Dahil ang pamumuno ay tungkol sa karakter, Richard. At ngayon, nakita ng lahat kung ano ka talaga. Muli niyang hinarap si Teresa. Alam kong pinangakuan ka ng bayad sa performance mo ngayon. Anya, malambot ang tono. Sisiguraduhin kong makukuha mo ito at higit pa. Asahan mong may bonus para sa tapang mo. Inabot niya ang isang business card mula sa bulsa. Kontakin mo ang opisina ko at kung interesado ka, maikokonekta kita sa ilang prestihiyosong events at venues. Maraming dapat makarinig sa boses mo at sa mensahe mo. Tinanggap ni Teresa ang card na nanginginig ang mga kamay. Maraming salamat, bulong niya. Hindi, kami ang dapat magpasalamat sa iyo, tugon ni Reyes. Ipinapaalala mo sa amin na ang katotohanan at ang tapang ay mahalaga pa rin. Lumapit si Angela, ang wedding planner. Nag-aalangan, gusto magsalita. Teresa, hindi ko alam kung anong sasabihin. Wala akong kaalaman tungkol sa nakaraan mo kay Mr. Mendoza. Kung alam ko lang sana, ayos lang, sagot ni Teresa mahinahon. Ginagawa mo lang ang trabaho mo. Pero patuloy ni Angela na patingin kay Richard na ngayon ay pinalilibutan na ng mga galit na board members. Ang ginawa mo, ang lakas ng loob mo at ang kanta mo. Iyon ang pinakamakapangyarihang narinig ko sa kahit anong kasal. Ngumiti si Teresa bahagya. Sa tingin ko, oras ko nang umalis. Tutulungan kita, sabi ni Angela, mabait. Sa likod ka na lang dumaan para hindi ka madaanan ng mga tao. Habang naglalakad sila papunta sa likurang exit, maraming bisita ang lumapit. Ginalaw mo ang puso ko. Ibang klase ka. Salamat sa katapatan mo. May music ka ba online? Natulala si Teresa. Inakala niyang kamumuhian siya, pupulaan, husgahan. Ngunit ang turing sa kanya ay isang bayani, isang batang babae, mga nasa 20 taong gulang, ang lumapit at hinawakan ang kamay niya. Salamat, sabi nito, luhaan. Iniwan din ako ng ex ko nung buntis ako. Nung napanood kitang lumaban, parang gumaan ang pakiramdam ko. Mahinang pinisil ni Teresa ang kanyang kamay. Mas malakas ka kaysa iniisip mo. Pagdating nila sa pintuan, handa na sanang lumabas si Teresa nang marinig niya ang tinig ni Richard. Huling beses, sumisigaw sa buong ballroom. Pagsisisihan mo to, sisiguraduhin kong wala nang kukuha sa'yo. Magsisisi ka sa lahat ng... Ngunit nalunod ang kanyang mga salita sa mga bisitang tumayo para kay Teresa, sa mga tinig na nagsasabing manahimik na siya. Napanagutan niya ang ginawa niya na magpakalalaki siya at sa wakas, bumukas ang mga pinto at lumabas si Teresa. Binuksan ni Angela ang likurang pinto at pumasok ang malamig na simoy ng gabi. Tinawagan ko na ang sasakyan mo, mahina niyang sabi. Darating na ito anumang sandali. Salamat, tugon ni Teresa, para sa lahat. Nag-alinlangan si Angela pagkatapos ay hiniugot ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at iniabot kay Teresa. Narito ang bayad mo.
$3,000 gaya ng napag-usapan at nagdagdag si Mr. Reyes ng $2,000 na bonus. Napasinghap si Teresa. 5,000, bulong niya halos di makapaniwala. Karapat dapat ka sa bawat sentimo. Ani Angela, bakas ang emosyon sa boses. At higit pa, yumakap si Teresa sa sobre. Parang ito ang hininga na matagal nang hindi niya nahinga. Kayang bayaran ng renta, kayang bilhin ang mga gamit ng sanggol, kayang takpan ang mga utang. Higit pa sa kanyang inaasahan, dumating ang isang itim na sedan. Narito na ang sasakyan mo, mahina ulit na sabi ni Angela. Lumabas si Teresa sa malamig na gabi ng Nobyembre. Sa likuran niya ramdam pa rin ang kaguluhan, sigawan, iyakan, bulungan. Ngunit sa pagsara ng pintuan ng sasakyan, may dumating. Kalayaan. Sa unang pagkakataon mula nang iwan siya ni Richard, malaya siya. Pag-uwi sa apartment, mabigat ang hakbang ni Teresa. Gusto na lang niyang mahiga, tawagan si Rosemary at simulan ang pagproseso ng lahat. Pero pagdating niya sa pintuan, naroon na si Rosemary, hawak ang telepono, maputla, nanlilisik ang mata. Teresa, bulalas niya. Diyos ko, okay ka lang ba? Anong nangyari sa loob? Bakit? Gulat ni Teresa habang kinukuha ang susi. Ipinakita ni Rosemary ang cellphone. Laganap ka na, may nag-record ng performance mo. Viral na ito. Sa loob lang ng 2 oras, milyon na ang nakapanood. Napahinto si Teresa. Ano? Pumasok sila sa loob at pinanood ang video. Naupo si Teresa sa tabi ni Rosemary, nakabuka ang bibig, titig sa sarili sa screen, kumakanta ng You Left Me But Love Stayed. Lahat nandun sa video, ang kanta, ang gulat at takot sa mukha ni Richard, ang pag-alis ni Gabriela, ang palakpakan ng buong bulwagan, ang pamagat, Bride Walks Out, Singer Exposes Groom's Betrayal at Luxury Wedding. The most powerful 5 minutes you'll ever watch. Ilan sa mga komento, queen ng babaeng ito. Umiiyak ako, grabe ang tapang niya. Saan pwedeng ma-download ang kantang ito? Ito ang totoong empowerment. Nanginginig ang kamay ni Teresa. Milyon. At patuloy pa, sagot ni Rosemary tuloy-tuloy sa pag-scroll. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, lahat. Tinutawag kanilang wedding truth singer. May mga media na ring tumatalakay. Tumunog ang telepono ni Teresa, sunod-sunod. Mga text, mga email, mga tawag. Patayin mo muna, bulong niya, na hindi ko kaya. Kailangan ko lang ng konti pang oras. Tahimik na pinatay ni Rosemary ang telepono at niyakap siya. Ayos lang, huminga ka lang, isa-isa lang. Hindi halos nakatulog si Teresa, tuloy-tuloy ang alaala, ang mukha ni Richard, ang paglalakad ni Gabriela palayo, ang daan-daang matang nakatingin habang siya'y kumakanta. Sa umaga, humigop siya ng tsaa, naroon pa rin ang sipa ng sanggol sa kanyang tiyan. Hawak ang tiyan, bulong niya, Anak, may ginawa si Mama kagabi. Sana balang araw, maintindihan mo kung bakit. Gising na si Rosemary, bumangon sa sofa. Kamusta ang pakiramdam? Natatakot ako, amin ni Teresa. Paano kung idemanda ako ni Richard? Paano kung sirain niya ang pangalan ko? Paano kung... Tama na, sabad ni Rosemary. Walang what if. Ang importante ay kung anong meron ka ngayon. May $5,000 ka, nagsabi ka ng totoo, at buo ang suporta ng internet para sa'yo. Napangiti si Teresa pilit. Hindi naman nagbabayad ng renta ang internet. Biglang napasigaw si Rosemary. Teresa, tingnan mo to, lampas 20 milyong views ng video mo. Binuksan niya ang email ni Teresa. May job offers, mga wedding venues, event organizers, may record label, may talk show na gustong i-guest ka, at may women's conference na gustong makapanayam ka bilang speaker. Napanganga si Teresa. Hindi totoo to. Baka scam lang. Hindi, sagot ni Rosemary. Lahat verified. Totoo ito. At gusto ka nilang marinig ulit. Si Richard Mendoza, nag-iisa sa kanyang penthouse, tahimik, malamig, maluwag ngunit walang laman, walang hinto ang pagring ng kanyang telepono. Board members, investors, media, maging ang sariling magulang, hindi na niya sinasagot dahil ang viral video ay nasa lahat ng lugar. Hindi siya trending bilang CEO, hindi dahil sa kanyang kasal, kundi bilang
Ang groom na ipinares sa kahihiyan, ang lalaking nang iwan ng buntis. At pinakanta pa sa kasal niya, isang text mula kay Gabriel ang dumating, ayusin mo to, mag-public apology ka, yun na lang ang tanging pag-asa mo. Pero hindi sumagot si Richard dahil sa kaibuturan niya, alam niya huli na ang lahat. Humingi ng tawad kay Teresa sa harap ng buong mundo. Ang mismong ideya ay pinilipit ang sikmura ni Richard. Hindi siya papayag, hindi siya bababa. Tumunog muli ang telepono, ang kanyang abogado, panglimang tawag na ngayong umaga. Sa wakas, sinagot niya, Richard, kailangan nating pag-usapan ang damage control. Mabilis na sabi ng abogado. Magpupulong ngayon ang board tungkol sa posisyon mo bilang CEO. May ilang kliyente nang gustong umatras ang reputasyon mo. Alam ko ang reputasyon ko, sigaw ni Richard. Nakita ko na ang internet. Hindi ko kailangan ng sermon mo. Kung ganon, alam mo na dapat na kailangan mong kumilos agad. Kalmado pa ring tugon ng abogado. Ang public apology ay makatutulong kahit papaano. Aminin ang pagkakamali, magpakumbaba, o baka kahit mag-alok ka ng suporta kay Teresa Flores para sa bata. Ginawa niya to sa sarili niya. Sumabog si Richard. Pinahiya niya ako sa araw ng kasal ko. Tahimik sa kabilang linya, pagkatapos isang malamig at pagod na tinig ang muling nagsalita. Hindi, Richard. Pinahiya mo ang sarili mo. Iniwan mo ang isang buntis at inupahan mo pa siya para kantahan ka sa kasal mo bilang patunay ng tagumpay mo. Lahat ng sinabi niya sa kanta, totoo, at alam na iyon ng buong mundo. Ang tanging pag-asa mo ngayon ay magpakita ng totoong pagsisisi, dugtong ng abogado. Pero sa totoo lang, huminga siya ng malalim. Mukhang hindi ka nga marunong magsisi. At ibinaba ang tawag, ibinato ni Richard ang telepono. Tumama ito sa pader, bumagsak sa sahig at nagkalat ang mga piraso. Makalipas ang ilang oras, tumunog ang telepono ni Teresa. Hindi pamilyar ang numero. Nag-alinlangan siya pero sinagot. Hello? Si Teresa Flores ba ito? Tanong ng isang malambot ngunit tiwalang boses ng babae. Oo, ako po ito. Ako si Chloe Aquino, music producer at artist manager. Napanood ko ang video mo tulad ng milyon-milyon. Gusto kitang makausap tungkol sa kinabukasan mo. Ang kinabukasan ko? Bulong ni Teresa, kumakabog ang dibdib. Teresa, kakaiba ang boses mo, sabi ni Chloe. Pero higit pa sa talento mo, nandun ang kwento. Ang katapatan. Nararamdaman ng mga tao ang bawat salitang kinakanta mo. At bihira yan. Makapangyarihan yan. Umupo si Teresa gulat. Hindi ko alam ang sasabihin, mahina niyang tugon. 7 buwan akong buntis. Nakatira ako sa maliit na apartment. Hindi naman ako profesional. At yan mismo ang dahilan kung bakit mahal ka ng mga tao, sagot ni Chloe. Sawa na sila sa mga peke at perpektong imahe. Ang gusto nila, totoo. Ang gusto nila, ikaw. Ang bilis ng lahat, amin ni Teresa. Kahapon lang, sinusubukan ko lang mabuhay. Ngayon may mga nag-uusap tungkol sa record deal? Nauunawaan ko. Malumanay na tugon ni Chloe. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Magkita tayo ngayong linggo, walang kontrata, walang pressure. Pag-usapan lang natin kung anong posible. Pwede ba yon? Naisip ni Teresa ang kanyang anak at ang buhay na gusto niyang buuin. Oo, sagot niya sa wakas. Makikipagkita ako. Magaling! Sagot ni Chloe, mainit ang boses. I-email ko ang mga petsa. At Teresa, ang ginawa mo kagabi napakatapang. Dapat ipagmalaki mo yan. Pagkatapos ng tawag, matagal lang nakaupo si Teresa, tahimik, pinaparamdam ang lahat. Anong iniisip mo? Tanong ni Rosemary, nakamasid. Tumingin si Teresa sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Siguro, may mabuting pwedeng lumabas sa lahat ng sakit na to. Baka makatulong ako sa iba. Baka magamit ko ang kwento kong ito para sa mas makabuluhang bagay. Napaluha si Rosemary nakangiti. Tama ka, hindi ka na biktima ni Richard, Teresa. Isa kang nakaligtas. At ngayon, ikaw na ang magsusulat ng susunod na kabanata.
Nang hapon ding yon, dumating si Richard Mendoza sa boardroom ng Mendoza Industries. Suot ang pinakamamahaling suit at ang maskara ng kumpiyansa na wala na talaga sa loob. May dala siyang speech, pinlano, depensibo, perpektong rehearsed. Pero pagpasok niya sa silid, alam niyang walang saysay iyon. Mga mukhang seryoso ang bumungad sa kanya. Si Roberto Reyes, nakaupo sa unahan, matalas ang tingin, puno ng pagkadismaya. 8 board members, walang isa mang kakampi. Umupo ka, Richard, malamig na sabi ni Reyes. Umupo siya, pilit pinapakalma ang tinig. Siguro napanood niyo na lahat ang video, panimula niya. Linawin ko lang, isa itong personal na atake ng isang mapaghiganting ex-girlfriend. Pinalala at sinadyang ipahiya ako. Nakikipag-ugnayan na ako sa... Tama na, putol ni Reyes matalim. Itigil mo na yan, Richard. Tahimik ang buong silid. Hindi kami narito para sa palusot mo. Narito kami dahil iniwan mo ang isang buntis, nagsinungaling at inupahan pa siya para kumanta sa sarili mong kasal. Para lang sa ego mo. Mali ba ako? Naniga si Richard, walang sagot. Binayaran mo ba siya para kumanta sa kasal mo? Tanong ng isa. Oo, pero alam mo bang buntis siya sa anak mo? Hindi pa yan napatunayan. Mariing sagot ni Richard, naginginig. Yumuko si Reyes, malamig ang tinig. Ang katotohanan ay nasa lahat ng dako, Richard. May video, may mga saksi, at may awitin na nagsiwalat ng lahat. Hindi CEO ang nakikita ng mundo ngayon. Ang nakikita nila ay isang mapagmataas, malupit na lalaki na ginamit ang isang babae at tinangka pa itong ibaon sa kahihiyan. Sinabihan na kita kahapon, ang karakter ang sukatan ng liderato. Hindi mo ako pinakinggan. At ngayon, ang mga gawa mo ang sumira sa kumpanya, sa tiwala at marahil sa kinabukasan nito. Gusto sanang magsalita ni Richard pero walang lumabas. Tahimik ang buong boardroom. Parang humihigpit ang hangin. Sa wakas, tumayo si Reyes. Lahat ng pabor sa pagtanggal kay Richard Mendoza bilang CEO, epektibo agad. Sabay-sabay ang pagtaas ng kamay, nanginig si Richard. Hindi makapaniwala. Ang mundong itinayo niya, bumagsak sa harap niya. Ang personal kong buhay ay wala sa saklaw ng board, mariing sabi ni Richard habang pinipigil ang galit. Naging saklaw na ito mula nang masira ang reputasyon ng kumpanya, sagot ni Angela Chin, isang board member na may matalim na mata at kalmadong tinig. Simula nang mag-viral ang video, 3 malalaking kliyente na ang umatras. Bumagsak ang stock price at maraming empleyado ang nagdadalawang isip kung gusto pa nilang manatili sa kumpanyang pinamumunuan ng isang tulad mo. Oo, Richard, dugtong ni Reyes. Concern namin ito. Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito, sigaw ni Richard. Mula sa wala, isang maliit na startup, ginawa kong multi-million-dollar na tagumpay. Isang personal na pagkakamali lang yon, hindi dapat binubura ang lahat ng nagawa ko. Ang pag-iwan sa isang buntis ay hindi pagkakamali. Tahimik, ngunit matatag na sagot ni Mr. Reyes. Isa itong kakulangan sa pagkatao, Richard, at ang karakter, lahat yan sa pagiging leader. Hindi lang kita sinusukat sa kita at expansion. Sinusukat kita sa kung paano ka kumilos kapag walang nanonood. At sa pagkakataong ito, bagsak ka. Naghanap ng kakampi si Richard sa paligid ng mesa. Wala. Lahat sila malamig ang tingin, puno ng pagkadismaya. So anong ibig mong sabihin? Mapait niyang tanong. Pinaalis niyo ako sa sarili kong kumpanya? Hindi mo na yan kumpanya mula nang gawing public ang shares, paalala ni Angela Chin. CEO ka, oo, pero nasa kasiyahan ng board ang posisyon mo at ngayon hindi kami masaya. Ibinuka ni Mr. Reyes ang kanyang folder. 2 ang pagpipilian mo, aniya habang inilalapag ang dokumento. Una, mag-resign ka ngayon, makakatanggap ka ng severance at mananatili ang shares mo, pero wala ka ng papel sa pamumuno. Ikalawa, tatanggalin ka namin for cause dahil sa mga gawaing nagdala ng kahihiyan at perhuwisyo sa kumpanya. Walang benepisyo.
at posibleng kasong legal. Nanginig si Richard, parang gumuho ang lupa sa ilalim niya. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Ginagawa na namin, malamig na sagot ni Mr. Reyes. May 24 na oras ka para pumili kung paano mo gustong matapos ang kabanatang ito. Pero siguradong tapos ka na bilang CEO. 3 araw matapos ang kasal na nagpabago ng lahat, isang hindi inaasahang tawag ang dumating kay Teresa. Miss Flores, malambing ngunit profesional na boses ang tumawag. Ako si Evelyn Cruz mula sa The Morning Voice. Karangalan naming maimbitahan kang maging panauhin. Gusto naming marinig ang kwento mo sa sarili mong mga salita. Hindi ko alam, tapat na sagot ni Teresa. Hindi ko naman gustong sumikat. Hindi ko hinanap ang atensyon. Gusto ko lang mabuhay. Naiintindihan ko, sagot ni Evelyn. Pero ito ang totoo, nasa labas na ang kwento mo at sa ngayon iba ang may hawak nito. Reporters, blogs, comment sections. Puno ng assumptions. Ayaw mo bang ikaw mismo ang magkwento ng totoo? Tahimik si Teresa. Nakatanggap kami ng libu-libong mensahe mula sa kababaihang napanood ang video mo, dagdag ni Evelyn. Mga babaeng iniwan, niloko, pinatahimik, gusto nilang marinig mula sa'yo kung paano mo nahanap ang lakas na magsalita. Hinaplos ni Teresa ang tiyan niya. Nararamdaman niya ang kilos ng anak sa loob. Oh, bulong niya. Tatanggapin ko ang panayam. Napakagandang balita, tugon ni Evelyn. Magpapadala kami ng sasakyan bukas ng 9:00. At Teresa, salamat. Salamat sa pagtitiwala sa amin. Kinagabihan dumating si Rosemary upang tulungan si Teresa maghanda. Binuksan nila ang closet at napagtanto agad ang problema. Masikip na o masyadong casual ang lahat ng damit ko, reklamo ni Teresa. Kung ganon mamimili tayo, sagot ni Rosemary. Live TV ito. Kailangan mo ng damit na angkop sa lakas mo. Pumunta sila sa maternity boutique. Gamit ang bahagi ng bonus, bumili sila ng burgundy dress, simple pero elegante at binibigyang diin ang kagandahan ng kanyang pagbubuntis. Nang isinuot ni Teresa ito, nakita niya sa salamin ang isang babae na matatag, dignified, handa. Sa bahay, nagsimula silang mag-ensayo ng Q&A. Bakit mo kinanta ang kantang yon? Tanong ni Rosemary, kunwaring host. Dahil ang pananahimik ay pagtanggap sa kasinungalingan niya, sagot ni Teresa, malalim ang hinga. At tapos na ako sa pagtatanggol sa kanya, karapat dapat malaman ng mundo ang totoo. Maganda, sagot ni Rosemary. Ngayon, palawakin mo, ikonekta mo sa iba, sabihin mong may halaga ito para sa lahat, hindi lang para sa'yo. Nagpatuloy sila ng ensayo, oras ang binilang, bawat sagot puno ng katapatan at layunin. Pero kahit sa dami ng paghahanda, nangingibabaw pa rin ang kaba. Paano kung umiyak ako sa live TV? Tanong ni Teresa. E di umiyak ka, ngiti ni Rosemary. Ang gusto ng tao, totoo. Yan ang dahilan kung bakit tumagos ang kanta mo. Hindi ka lang kumanta, nagparamdam ka. Huwag kang matakot na ipakita ulit yon. Hindi ka natakot maging totoo, paalala ni Rosemary habang hawak ang kamay ni Teresa. Huwag mong itago yun bukas at tandaan mo, hindi lang para sa sarili mo ang pagsasalita mo. Para ito sa bawat babaeng iniwan, niloko o sinabihang hindi sapat. Mabigat na dalahin yan, pero kaya mo. Kinabukasan, isang itim na sasakyang may tsuper ang dumating para sunduin si Teresa. Hindi pa siya kailanman nakapasok sa isang TV studio, maliwanag ang ilaw. May kamera sa bawat sulok, lahat ay abala. Isang makeup artist ang nagayos ng kanyang mukha at buhok. Napakaganda mo, sabi nito. Magugustuhan ka ng kamera. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Evelyn Cruz. Elegante, may mabait na mata at may presensiyang nakakalma. Teresa, bati niya habang inaabot ang kamay. Salamat sa pagpunta. Alam kong magulo ang linggong ito para sa'yo. Understatement yon, biro ni Teresa kinakabahan. Safe space ito, sabi ni Evelyn. Walang pilitan, kwento mo sa sarili mong paraan. Pag-usapan natin ang relasyon mo kay Richard, ang pagbubuntis mo, ang kasal at ang pagsabog ng video.
Mula sa puso lang ang gusto naming marinig. 5 minuto bago lumipad, sigaw ng isang assistant. Mabilis ang tibok ng puso ni Teresa. Sa pagpasok ni Teresa sa stage, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Suot ang kanyang burgundy maternity dress, tila siya isang diyosa ng katotohanan. Tahimik siyang ngumiti at naupo sa tapat ni Evelyn. Maligayang pagdating sa The Morning Voice, ani Evelyn sa kamera. 3 araw pa lang ang nakakalipas mula nang mag-viral ang video ng isang wedding singer na naglantad ng katotohanan sa altar. Higit 50 milyon na ang nanood at ngayon kasama natin siya, Teresa Flores. Paano ka nagsimula? Teresa, bungad ni Evelyn, kamusta ka ngayon? Sa totoo lang, overwhelmed, sagot ni Teresa. Noong 1 linggo lang, iniisip ko lang kung paano ko mababayaran ang kuryente. Ngayon, kwento ko na sa buong mundo. Kailan nagsimulang magbago si Richard? Tanong ni Evelyn. Nang sabihin ko sa kanya na buntis ako, sagot ni Teresa dahan-dahan. Akala ko magiging masaya siya, pero para bang may sumabog sa mukha niya. Sinabi niyang hindi ako bagay sa mundo niya, wala akong pangalan, koneksyon, status. Sa isang iglap hindi na ako sapat, iniwan ka niya. Oh, sagot ni Teresa, nag-iwan ng pera sa mesa at tuluyang nawala. 6 na buwan akong walang narinig mula sa kanya. Hanggang sa makuha ko ang gig para kumanta sa isang kasal. At kasal pala niya yon? Oo, hindi ko alam nung una, pero gutom na ako. Yung 3,000 dolyar na bayad, yon ang kabuhayan naming mag-ina. Nagsimulang mag-play sa screen ang viral video. You left me but love stayed. Tahimik ang studio habang pinapanood ng audience. Pagkatapos ng clip, tumingin si Evelyn kay Teresa. Ang kantang yon, isinulat mo ba para sa kasal? Hindi, sagot ni Teresa. Para sa sarili ko yon, parang may musika sa isip ko tuwing gabi habang naghuhugas ng pinggan, habang gising sa kama. Hindi ko balak kantahin yon sa kasal, pero habang nasa entablado ako at nakita ko si Richard at Gabriela, napagtanto ko, ginamit niya ako bilang palabas para ipakitang naka-move on siya habang ako'y nananatiling tahimik at walang halaga. Kaya kinanta mo, hindi para sirain ang kasal, pero para sa katotohanan. At minsan, ang katotohanan talaga ang sumisira sa kasinungalingan. Para sa mga hindi sang-ayon, may ilan ding bumatikos, banggit ni Evelyn. Ano ang masasabi mo sa mga nagsasabing mali ang ginawa mo? Naiintindihan ko sila, sagot ni Teresa. Pero tanong ko, kung ikaw ay iniwan, ginamit at pinaglaruan, hindi mo ba gugustuhing marinig ang totoo? Hindi ko siya siniraan, ikinuwento ko lang ang katotohanan. Nakausap mo na ba si Gabriela? Hindi pa, sagot ni Teresa. Pero kung nanonood siya, Gabriela, pasensya na kung nasira ang araw mo. Pero naniniwala akong nailigtas kita mula sa pagkakamali. Karapat-dapat kang mahalin, hindi bilang accessory, kundi bilang tao. Ano na ang susunod? Tanong ni Evelyn. Manganganak muna ako, sagot ni Teresa. Hinahaplos ang tiyan. Pero nag-uusap na kami ni Chloe Aquino tungkol sa pag-record ng kanta at baka magsulat pa ng iba. Kung kaya kong bigyang lakas kahit isang babae sa pamamagitan ng musika, sulit na lahat ng sakit. May balita na ba kay Richard? Wala. At okay na ako ron. Mas mabuting walang ama ang anak ko kaysa sa may ama na hindi marunong magmahal. Ang anak ko ay lalaki sa mundong puno ng totoong pagmamahal mula sa pamilya, sa mga kaibigan at sa mga taong naniniwala sa katotohanan. Nakatanggap kami ng 10,000 mensahe para sa iyo, ani Evelyn. Binasa niya ang ilan, naiwan ako habang buntis. Akala ko ako ang may kasalanan, pero ikaw ang nagpamulat sa akin. Sarah, Texas, single dad ako. Pero dahil sa iyo, mas natutunan kong ipaglaban ang katotohanan. Juan, New York. Anong pakiramdam mo, Teresa? Tanong ni Evelyn. Nakakabigla, nakakahiya minsan. Pero totoo, hindi ko gustong maging bida. Gusto ko lang mabuhay. Gusto ko lang marinig. Sa huling sandali ng panayam, tumayo si Teresa sa harap ng audience. Sa lahat ng iniwan, tinakwil, pinatahimik,
Nandito ako, naririnig na tayo at hindi na tayo magpapatahimik muli. Sinubukan ko lang mabuhay, bulong ni Teresa, mahina ngunit malinaw. Pero kung ang sakit ko ay makakatulong para maghilom ang iba, baka nga hindi na sayang ang lahat. Lumapit si Evelyn at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Bago tayo magtapos, may gusto ka pa bang sabihin? Tumitig si Teresa diretso sa kamera. Naalala niya ang lahat ng nanonood, ang mga taong nasaktan, ang mga nakakaramdam ng pagiging walang halaga, ang mga nananahimik pa rin. Gusto kong sabihin ito, panimula niya. Kung may nagsabi man sa iyo na hindi ka sapat, na hindi ka karapat-dapat o mahalaga, huwag mong paniwalaan. Kasinungalingan yon. Ikaw ay sapat sa mismong sandaling ito sa kung sino ka. Tahimik ang buong studio, parang ang mismong hangin ay nakikinig. Kung hindi ka makita ng isang tao bilang mahalaga, kasalanan nila yon, hindi sayo. Huwag mong paliitin ang sarili mo para lang lumaki sila. Magsalita ka, magpakita ka, ipaglaban mo ang totoo. At huwag mong kalilimutan, mahal ka, mahalaga ka, ikaw ay sapat. Tumindig ang buong audience, palakpakan, pagluha, pagpupugay. Tumayo si Evelyn, pinapahid ang luha, ngumiti. Mga Ginoo at Ginang Teresa Flores, salamat sa iyong katapatan, tapang at sa pagbibigay ng pag-asa sa buong mundo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Richard Mendoza ay nag-iimpake na sa kanyang dating opisina. Hindi na siya Chief Executive Officer. Nagbitiw siya, isang mas dignified na option kaysa mapatalsik. May kumatok. May bisita po kayo, sir, sabi ng assistant. Sabi niya mahalaga raw. Sabihin mong umalis siya. Pero bumukas pa rin ang pinto, si Gabriel. Napanood ko ang panayam ni Teresa, ani Gabriel. Milyon ang nakapanood, pero hindi kanya ininsulto. Hindi kanya siniraan. Nagsabi lang siya ng totoo, may dangal. Anong gusto mong sabihin? Iritadong tanong ni Richard. Gusto kong malaman kung may nararamdaman ka. Kahit konting pagsisisi, kahit kaunting konsensya. Tahimik, hanggang sa tuluyang sabihing pinagsisisihan kong kinuha ko siya bilang singer. Mali yon, napatitig si Gabriel, hindi makapaniwala. Yon lang, hindi mo pinagsisihan na iniwan mo siya habang buntis siya, na nagsinungaling ka kay Gabriela, na ginamit mo ang mga tao. Gusto mong sabihin kong sorry? Fine, sorry. Masaya ka na? Hindi, sagot ni Gabriel, malamig pero tahimik. Dahil ang tunay na pagsisisi, may aksyon. Nagsorry ka ba sa kanya? Nag-alok ka ba ng suporta para sa anak mo? O nakaupo ka lang dito, galit kasi nahubaran ka na sa harap ng mundo? Tahimik si Richard. Mayroon ka na sanang lahat, pera, respeto, pag-ibig, pero pinili mong habulin ang imahe. Samantala yung babaeng sinubukan mong durugin, patuloy na bumabangon, may dignidad. Paalis na si Gabriel pero tumigil sa pinto. Sana balang araw, malaman mo kung ano talaga ang mahalaga. Bago mahuli ang lahat, umulan ng niyebe sa buong lungsod. Sa loob ng isang recording studio, si Teresa ay nakatayo sa harap ng mikropono. Headphones sa tenga, buntis, malapit ng manganak, pero matatagang boses. You left me but love stayed. Sa control booth ngumiti si Chloe Aquino, ang producer niya ngayon. Perfect yon, Teresa, perfecto. Sa loob ng 8 linggo, nagbago ang lahat, may record deal na siya. Naging mukha siya ng katotohanan. At higit sa lahat, may mensahe siyang gustong marinig ng mundo. Paglabas niya sa booth, sinalubong siya ni Chloe. Kumusta ang pakiramdam? Hawak sa tiyan, ngumiti si Teresa. Excited, kinakabahan, medyo pagod, pero higit sa lahat, handa na. Handa na para palayain ang awit sa mundo? Oo, sagot ni Teresa. Handa na ako. Ang kanta ay ilalabas sa lahat ng streaming platforms. At mula sa simula, sinabi na ni Teresa, lahat ng kita ay ibibigay sa foundation para sa single mothers. Kailangan nitong may kabuluhan, kailangan nitong makapagpagaling, hindi lang sarili niya ang hinilom niya. Nagbigay din siya ng liwanag sa iba. At sa pagkakataong ito, handa na ang buong mundo na makinig. Hindi kailanman hangarin ni Teresa na kumita mula sa kanyang sakit.
Ang gusto niya lang talaga ay gawing makabuluhan ang lahat ng pinagdaanan niya. Isang bagay na makakatulong sa iba na maghilom. Kinagabihan, bumalik siya sa kanyang tahanan. Pero hindi na ito ang maliit at siksik na apartment na dati niyang tinitirhan. Dahil sa kanyang mga performance, panayam at mga speaking engagement, nakalipat siya sa mas maayos na tirahan. May 2 kwarto, isa para sa kanya, isa para sa sanggol. Sa nursery, may malambot na dilaw na pintura sa mga dingding. May puting kuna malapit sa bintana at mga estante na puno ng mga stuffed toy at makukulay na picture books. Nandun si Rosemary, inaayos ang huling laruan sa shelf. Perpekto ito, sabi ni Teresa, napupuno ng emosyon ang mga mata. Ikaw ang may gawa niyan, sagot ni Rosemary. Ginawa mong lakas ang sakit mo. Hindi ka lang basta nabuhay, lumikha ka ng kagandahan mula sa bagay na minsang gumiba sa'yo. Tumunog ang telepono ni Teresa, mensahe mula kay Chloe, ang kanyang producer. Nakuha ko na ang mga bilang "You left me but love stayed" ay may mahigit 500,000 pre-saves bago pa man ma-release. Teresa, magiging bituin ka, pero hindi siya nakaramdam na isa siyang bituin. Ang naramdaman niya ay pagiging isang babae na naglakad sa gitna ng bagyo at ngayon muling nasisinaga ng araw. Naalala mo pa ba si Richard? Tanong ni Rosemary, maingat ang tinig. Paminsan-minsan, sagot ni Teresa. Hindi dahil sa namimiss ko siya, pero naiisip ko kung alam niya ba kung ano ang talagang pinakawalan niya. Hindi lang ako, kundi ang pagkakataong maging bahagi ng isang bagay na totoo. Ang pagkakataong maging ama, tumingin siya sa bintana. Mayroon siyang lahat, yaman, kasikatan, impluwensya. Pero wala siyang kagalakan. Sa totoo lang, naaawa ako sa kanya. Napaka-mature ng sinabi mo, bulong ni Rosemary. Magiging ina na ako, sagot ni Teresa, hawak ang tiyan. Ayokong dalhin ang galit sa pagpapalaki ng mga anak ko. Gusto kong palakihin sila sa pagmamahal, hindi sa hinanakit. 3 araw matapos yon, 2:00 ng madaling araw. Nagising si Teresa sa matinding sakit. Pumutok na ang panubigan niya. Agad siyang isinugod ni Rosemary sa ospital. 12 oras ng labor. Masakit, nakakapagod, pero kamangha-mangha. At sa ganap na 2:47 ng hapon, Enero 15, nanganak si Teresa. Pero may sorpresa. Twins ito! Tawanan ng doktor, gulat ang mata. May isang sanggol pa lang nakatago sa ultrasound at ngayon 2 perpektong batang babae ang ibinaba sa dibdib ni Teresa. Ano po ang mga pangalan nila? Tanong ng nurse. Alam na ni Teresa ang sagot matagal na. Ito si Hope, sabi niya, hinawakan ng kamay ng unang sanggol. At ito naman si Ana. Hope, dahil puno na ng pag-asa ang kanyang kinabukasan. Ana, dahil natutunan niyang magpatawad sa iba at sa sarili. Magaganda sila, Teresa, sabi ni Rosemary, pinupunasan ng luha. Oh, sagot ni Teresa, nakangiti. Atakin sila buong buo. Pagkalipas ng 1 linggo, ipinalabas sa publiko ang You Left Me But Love Stayed. Sa loob lang ng 24 na oras, na-stream ito ng mahigit 10 milyon beses. Pagkalipas ng 1 linggo, numero 1 na ito sa maraming music charts. Pero higit pa sa mga numero, naging anthem ito para sa mga inang mag-isang lumalaban, para sa mga kabataang unang nasaktan, para sa lahat ng minsang pinaliit, iniwan o kinalimutan. Mga mensahe mula sa buong mundo, ang kanta mo ang nagbigay sa akin ng lakas para iwan ang mapang-abusong relasyon. Pinatugtog ko ito sa kasal ko para paalalahanan ang sarili ko kung anong pag-ibig ang nararapat. Pinapakinggan ito ng anak kong babae tuwing umaga bago pumasok sa paaralan para maalalang sapat siya. Mula sa pusong wasak, lumitaw ang himig na nagpagaling ng marami. Maraming salamat sa panunood. Sana'y naantig kayo sa kwento tulad ng pagantig nito sa puso ko habang ginagawa ito. Kung ganoon nga, I like, I share, magkomento, sabihin nyo kung anong aral ang baon ninyo
at saan kayo nanonood mula sa mundo. At tandaan, ikaw ay mahalaga, ikaw ay malakas, at ang kwento mo may saysay hanggang sa susunod.